Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga brothers sa kanilang awit ng papuri. And sa atin naman pong lahat ay welcome back. So kagabi po ay naabala tayo. Patunay lang po na kung saan kumikilos po yung Diyos, kumikilos din po yung kaaway, si Satan. So naabala tayo kagabi, pero sa kabila po ng kahirapan, naituloy po natin ngayong gabi yung pang-apat na session. Kaya welcome back po and salamat, nakarating po tayo. Patunay po ito na talagang mahal po kayo ng Diyos, kaya nabigyan pa kayo ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita, malaman yung katotohanan, kasi gusto po ng Diyos na maligtas po kayong lahat. Pero bago tayo magsimula sa pag-aaral natin ngayong mahalagang ika-4 na session, tayo po munang lahat ay yumuko, manalangin tayo, hingiin po natin yung tulong ng Diyos. Diyos naman naming banal na nasa langit, salamat po, dakilang Diyos, sa pagkakaloob ninyo sa amin nitong pagkakataon na maidaos ito pong ika-4 na bahagi ng amin pong Grand Bible Seminar. Sa gabi po na ito, patuloy naming inaasahan amang Diyos ang makapangyarihan mong pagkilos upang ang puso at isip ng lahat ng mga nakikinig ay makaunawa po ng malinaw sa iyo pong salita. Umaasa din po kami, dakilang Diyos, na ikaw po yung magpoprotekta sa amin mula sa mga bagay na maaaring makagambala sa pag-aaral namin. Ilan sa mga attendees, amang Diyos, ay patungo pa lamang dito. Ingatan niyo po sila, naway makarating silang hindi nahadlangan. Doon naman po, amang Diyos, sa mga naimbitahan po namin, subalit hindi nakapagpatuloy, pati na po doon sa hindi talaga nakadalo, magmula ng unang araw, aming dalangin, amang Diyos, na patuloy niyo po silang kaawaan at pagkalooban ng pagkakataon na makapakinig ng iyo pong salita sa mga darating pang mga Bible seminars. Mang Diyos, hinihiling din po namin sa inyo ang pagkilos ng Espiritu Santo upang ang bawat salitang maririnig po namin ay maging malinaw. At ako rin, bilang tagapangaral, ay humihiling na ang iyo pong salita ay ilagay mo po sa aking bibig upang ito po'y maipangaral ayon sa kalooban mo. Dalangin po namin ng lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay po. So, pang-4 na session na po ng ating Grand Bible Seminar. Mga mahalaga at mga personal po na topics yung pag-aaralan natin. Doon sa nakalipas na 3 gabi, pinag-aralan natin yung tungkol sa ibang tao at ano yung kinalaman ng mga nangyari sa kanila sa atin. Ngayong gabi, pag-aaralan po natin yung tungkol na po mismo sa atin. Importante po ito kasi nandito tayo, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maligtas, pero hindi po lahat ng tao ay naliligtas. Katunayan, kaunti po yung naliligtas kumpara sa mga hindi. Kasi nakalagay po dito sa unang Timoteo chapter 2 verse 4, unang talata natin ngayong gabi. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Pero bakit kaunti lang yung naliligtas? Kasi yung kaligtasan ay nakukuha sa pamamagitan po ng pagkakilala ng katotohanan. Ito po, yung makarating sa pagkakilala ng katotohanan, ito po yung kinatatamaran ng mga tao. Ayaw nilang paglaanan ng panahon yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto nila maligtas na lang kaagad. Gusto nila shortcut na salvation. Kaya usong-uso po ngayon sa panahon natin yung mga mabilisang kaligtasan. Nagpunta ng simbahan, nanalangin, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, o kaya nabautismuhan, o kaya nagpalit ng relihiyon, ayun, ligtas na. Hindi po pwede yun eh. Kasi sa ganung paraan, hindi natin nakikilala yung katotohanan. Kasi siguro yung ilan sa inyo nagtataka pa rin hanggang ngayon, ang tagal-tagal naman ng Bible seminar na ito, na-extend pa hanggang Sabado. Akala namin hanggang Biyernes lang. Kasi nga pag-aaralan po natin yung katotohanan. Ito po yung katotohanan, yung salita ng Diyos. So kinakailangan maglaan po tayo ng oras na makilala yung katotohanan kung talagang nais po natin na maligtas. Nais ng Diyos na maligtas ka. Nais mo din na maligtas. Pero kinakailangan, naisin po natin na malaman yung katotohanan ayon po sa Biblia. Ibig sabihin, kilala mo yung Diyos ayon sa Biblia, makilala mo din si Jesus ayon sa Biblia. Sabi dito, sa Juan 17 verse 3, ito pang-4 na beses po natin babasahin. Gabi-gabi, di ba? Binabasa po natin ito. Kasi ito po yung paraan natin tungo sa buhay na walang hanggan. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. At ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya una, yung Biblia ay totoo. Napatunayan po natin sa nakalipas sa 3 gabi ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, napatunayan natin na yung Biblia ay totoo at ang Diyos ay buhay. Siya yung makapangyarihang lumikha. Siya rin yung Diyos na namamahala sa kasaysayan ng tao sa pamamagitan ng katwiran at ng katarungan.
Siya din yung buhay na Diyos na nagtatakda ng panahon sa kasaysayan at yung mga panahong itinakda niya, tinupad niya, tinutupad ngayong kasalukuyan at yung mga itinakda niya sa hinaharap, 100% natutuparin din niya. Sa huli, nagtakda ang Diyos ng paghuhukom. Hindi ba? Dahil ang Diyos ay hukom na matuwid. Kaya gagawin po talaga ng Diyos yun. Magkakatotoo po yun. So dapat makilala po natin yung Diyos ayon sa Biblia. Kasi kung hindi ayon sa Biblia yung pagkakilala natin sa Diyos, hindi tayo makakapaghanda ng tama. Kasi mali yung pagkakilala mo, natural, mali din yung magiging paghahanda mo kapag humarap ka na sa Kanya. So kinakailangan po natin makilala at kilalanin yung tunay na Diyos ayon sa Biblia kung gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas. Ngayon, gusto ng Diyos na maligtas ka. Gusto mo rin na maligtas. Okay po? Pero hindi po garantiya yon na maliligtas ka. Kasi meron pang hinahanap yung Diyos sa isang tao bago niya iligtas. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong gabi at ito po yung purpose ng ika-4 na session. Sabi dito sa Awit chapter 7 verse 10, babasahin ko ha, ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong mabait. Di ba yun ang alam natin? Yung mababait pupunta sa langit? Pero sabi dito, hindi mabait eh. Nagliligtas ng pusong relihiyoso, palasimba, madasalin. Hindi, di ba? Anong sabi dito? Nagliligtas ng pusong tapat. Inililigtas ng Diyos yung mga tao na may pusong tapat. Ibig sabihin, sa English version, upright. Ibig sabihin ng upright, matuwid, sincero, totoo, walang halong pagkukunwari. So ngayong gabi, alisin po natin yung pagpapanggap po natin. Okay? Sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng tao, delikado po tayo pag naging tapat po tayo. Hindi ba? Asamantalahin tayo eh. Pero sa Diyos, kapag tayo po yung naging tapat, anong sabi sa Biblia? Ililigtas ka ng Diyos. Pusong tapat. Ibig sabihin, kilala mo kung sino yung nag-iisang tunay na Diyos. At, pangalawa, alam mo kung anong klase ka ng tao sa harapan niya. Kilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. So ngayong gabi, dapat makilala mo yung iyong sarili sa harapan ng Diyos, kung sino ka sa harapan ng Diyos. Hindi sa harap ng ibang tao. Hindi sa harap mo, kundi sa harap ng nag-iisang tunay na Diyos. So ito po yung tanong na kinakailangan nating masagot. Bakit? Kasi hindi ka maililigtas ng Diyos. Alam niyo po yung ebanghelyo ay napakadali. Totoo po. Kasi gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Kaya yung ebanghelyo ay ginawa niyang napakadaling maintindihan. Kaya ultimo mga batang maliliit, kung tama ang puso, pwede po silang maligtas, yung mga maliliit na bata. Ngayon, kung hindi mo kilala yung sarili mo, kahit mag-aral tayo ng ebanghelyo bukas, hindi ka maliligtas. Kaya kung ngayong gabi, hindi mo makilala yung sarili mo sa harapan ng Diyos, kahit wag ka nang bumalik bukas, kasi baliwala din po. So para ready kayo bukas, dapat masagot natin ng tama ito. Sino ako sa harap ng Diyos? May idea po kayo? Sino ka sa harapan ng Diyos? Kahit di naman na tayo mag-aral ng Biblia, alam naman nating lahat ng mga kasalanan tayo. Tama po? Tama ba? So hindi po yun yung purpose natin na malaman natin na makasalanan tayo. Alam na natin yun. Di ba? Pero anong ibig sabihin ng makasalanan? Yun. Okay? Ngayong gabi, lilinawin natin yung meaning ng makasalanan. Pag-aaralan din natin, ano ba yung kasalanan natin? And then, titingnan natin yung tadhana ng makasalanan at may paraan pa ba? May pag-asa pa ba tayo? Okay? Dito, sagutin muna natin to, step by step lang. Sino ako sa harap ng Diyos? Sa Biblia, may sinabi si Jesus na paraan para makilala mo kung sino ka sa harapan niya. Okay? Ang pag-uusapan natin dito ay ikaw, hindi ibang tao. Sino po ang topic natin ngayon? Hindi tayo magchichismisan dito ha. Hindi natin pag-uusapan yung ibang tao. Ikaw yung topic natin ngayon dito. Para makilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, may sinabi sa Mateo chapter 7 verse 16. Basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? So basic principle po dito, kung ano ang puno, siya ang... Okay, alam naman natin yun, di ba? Common sense. So, ibig sabihin nito, kung ano yung puno, siya yung bunga. Kung ano yung bunga, siya din po yung puno. Dito yung ginamit po dito ay ubas tsaka igos. Medyo hindi tayo pamilyar dyan. So dito po sa Paranaque, puro gusali ang tumutubo dito eh, no? Pero anong puno dito yung karaniwang nakikita ninyo na namumunga pa rin?
Mangga. Ba't konti na yung sumagot? Halos wala na ba? Maski mangga dito? Mangga. Isa bang puno na namumunga? Yung iba yung itsura. Munggo? Wag naman. Mangga, tsaka ano pa isa? O sige, abukado. O, tama na. Okay na, tama na. May abukado na. Okay, mangga tsaka abukado. Okay, kung anong puno siya ang bunga. Malino naman, di ba? Kung ang puno ay mangga, ano ang bunga? Kung ang puno ay abukado, ano ang bunga? Okay. Next verse. Verse 17. Basahin natin. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. So dito, hindi na po halaman yung pinag-uusapan. Tao na yan. Ikaw na yan. Okay? Kanina, sa verse 16, yung prinsipyo, yung binanggit ni Jesus. Kung anong puno, siya ang bunga. Pero dito, ikaw na ito. Sa harapan pala ng Diyos, dalawang klase lang ang tao. Ano po yung binanggit dyan? Mabuting puno at masamang puno. Tayo, nagkaroon tayo ng maraming classification ng tao. Di ba? Sa paningin natin, merong ubod ng bait, medyo mabait, tamang bait, hindi mabait. Tapos merong masama, meron namang sobrang sama, meron ding nuknukan ng sama, sagad sa buto ang sama. Ang dami, di ba? Pero sa Diyos pala, dalawa lang. E di mas maganda to, hindi tayo malilito, kasi dalawa lang. Di ba? Mabuti at masama. Ngayon, sa dalawa na yan, alin ka? Mabuti o masama? Yung iba hindi sumagot, dalawa lang option. Huwag kayong magabang ng pangatlo. Mabuti o masama? Sabi nung iba, medyo. Walang medyo, walang gitna. Sa palagay mo, okay, maging honest nga, di ba? Maging honest. So totoo lang, sa palagay mo, alin kang klase ng tao, mabuti o masama? Sa harapan ng Diyos, mabuti o masama? Sabi nung iba, mabuti. Sabi nung iba, masama. Yung hindi sumagot, aywan ko sa inyo kung maligtas kayo. Okay, sabi nung iba, mabuti. Siguro, kaya nyo nasabi yon kasi wala naman akong piniperwisyong ibang tao. Eh, nagkakasala ako pero maliliit. At kung may napeperwisyo man, nanay ko lang. Yung pamilya ko lang. O ibang tao, wala akong piniperwisyo. Okay? Yung iba naman, sabi naman nila, masamang tao. Siguro may nagawa kang kasalanan na hindi alam ng magulang mo, ng pamilya mo, talagang sa pagitan mo yan at ng Diyos. Nailihim mo talaga sa lahat yan. Maski best friend mo, hindi niya alam. Di ba? Pero talagang yung kasalanan na yun, kahiya-hiya. Kaya siguro nasabi mo, masama ka. Okay? So yun yung paraan natin para masabi kung mabuti tayo o masama. Pero, yung standard po ng Biblia ay nakalagay sa verse 18. Basahin din natin. Alisin na natin yung 3-1. Okay lang ba? Basahin, sabay-sabay. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Yan yung standard pala ng pagiging mabuti at masama sa harapan ng Diyos. Ano sabi dyan? Kung sinasabi mo na ikaw ay mabuti, hindi ka magkakabunga ng masama. Kung sinasabi mo na ikaw ay masama, hindi ka magkakabunga ng mabuti. Balikan natin si mangga at abukado. Si mangga, magkakabunga ng abukado? Si abukado, magkakabunga ng mangga? Bakit hindi? Imposible. Okay po? Ano yung ibig sabihin ng imposible? Kahit anong mangyari, kahit pagbalik-balik tarin natin yung mundo, hindi magbubunga ng abukado yung mangga at hindi magbubunga ng mangga yung abukado. Kasi kung anong puno, siya ang? Sabi nyo kanina, yung ilan nagsabi masama, yung ilan nagsabi ng mabuti. Ngayon, nakalagay po dito. Kung sinasabi mo na ikaw ay masama, wala ka ba nagagawang mabuti kahit papaano? Anong tawag sa'yo? Mabuti? Wala ka bang nagagawang kasalanan? So ano nang tawag sa'yo? Walang masamang mabuti. Nilinaw ko na nga kanina, walang gitna. So yung tanong na, sino ako sa harap ng Diyos, madaling sagutin o mahirap? Madali? Sige, sagutin mo, magtatanong ulit ako. Sa totoo lang, ang hirap sagutin ito. Kung hindi mo kilala yung sarili mo sa harapan ng Diyos, ayon sa Biblia. Pero kung kilala mo yung sarili mo, ayon sa Biblia, napakadali pong sagutin po nito. Pero bakit nalilito tayo? Pag sinabi nating mabuti, teka, nagkakasala ako. Pag sinabi ko namang masama, nakakagawa naman ako ng mabuti. So nakakalito. Kaya ngayong gabi, kailangan maging klaro po sa atin ito. Kasi kung hindi malinaw sa iyo ito, hindi ka rin magiging tapat sa harapan ng Diyos. Paano ka magiging tapat? Hindi mo nga kilala yung sarili mo. Hindi ba?
So ito yung goal natin ngayong gabi. Kung gusto mong maligtas, dapat mong makilala yung sarili mo sa harap ng Diyos. Ito pang isa. Kung nag-aakala kang naligtas ka na nung mga nakaraang panahon, pero yung tanong na sino ako sa harap ng Diyos ay hindi mo masagot ng malinaw ngayon, ikinalulungkot ko pong sabihin, maaaring hindi ka pa talaga ligtas. Kasi hindi mo pa nakilala yung sarili mo sa harap ng Diyos. Sabi dito, ang Diyos nagliligtas ng pusong tapat. Kaya unless makaranas tayo, dumating tayo sa punto na nagkaroon na tayo ng pusong tapat, hindi talaga tayo ililigtas ng Diyos. Kaya kung ngayon hindi mo kayang sagutin yung tanong na yan, na sino ako sa harap ng Diyos, maaaring hindi ka paligtas. Maaaring nakabisado mo lang yung Ebanghelyo. Kasi nga napakadali po ng Ebanghelyo eh. Baka nakabisado mo lang, kaya nandito yan. Pero hindi ka paligtas. Bakit? Dahil sa puso mo, hindi ka pa naging tapat. So ngayong gabi, dapat mong maranasan yan, na ikaw ay maging tapat. At base dyan, hihingiin po natin yung pagliligtas ng Diyos. Okay, sagutin natin. Once and for all, sino nga ba talaga tayo? Sino nga ba ako sa harap ng Diyos? Mabuti o masama? Paano natin malalaman yon? Sa Biblia, binigyan tayo ng Diyos ng ilang paraan para masuri natin yung sarili natin. Ngayong gabi, 3 paraan yung titingnan po natin. Una, yung 10 utos. Alam po ninyo yung 10 utos? Ilan yan? Okay, alam nga nila, 10 eh. Okay, pag-aaralan po natin yung 10 utos na original. Okay? Pasintabi po sa mga Katoliko. Sa simbahang Katoliko po kasi, binago po nila yung 10 utos. Yung pangalawang utos ay tinanggal, yung pang-10 utos hinati sa 2. So pasok sa bilang, hindi pasok sa katotohanan. Hindi tayo maliligtas sa ganun. Okay? Balik tayo sa original. Yung nakasulat sa Exodus chapter 20. Ngayon ito po yan. Bakit natin pag-aaralan ito? Kung ikaw ay mabuti, masusunod mo yan lahat. Pero kung ikaw ay masama, wala kang masusunod maski na isa. Tanungin ko po kayo, kaya nyo sundin o hindi? Kung sisikapin. Yan, okay. Try natin na isa-isa, mabilis lang to. Number 1, pakibasa. Ang tanong, nasunod ba? Po? Hindi pa po yung ribulto yan ha? Mamaya pa yon, sa number 2 yon. Ano yung tinutukoy dyan na ibang Diyos? Yung ibang Diyos ay ganito. Ano mang bagay na mas mahalaga para sa iyo? Higit na mahalaga kaysa sa Diyos. Yun yung ibang mga Diyos mo. Paano natin malalaman yon? Simple lang. Alam niyo po, nag-survey dati. Yung survey na ito, yung resulta, ginamit sa commercial ng kape. Ito po yung tanong, para kanino ka bumabangon? Ito po yung karaniwang sagot ng mga Pilipino. Yung mapapanood po ninyo ang karaniwang ibang Diyos ng mga Pilipino. Panoorin natin. Para kanino ka bumabangon? Para sa anak, Para sa anak, para sa kaibigan, kaibigan. o sa di mo kakilala, Kita nyo, pati yung hindi kakilala nasali. para sa bata, Para sa bata, sa isip bata, iisip bata. para sa marami, Para sa marami. para sa sarili. Natapos po yung commercial ng kape, hindi po nabanggit yung Diyos. Kaya aminin po natin, maging honest tayo ngayon. Sa totoo lang, kanina paggising ninyo, anong unang-unang pumasok sa puso at isip ninyo? Yung mga nanay, kusina. Yung mga tatay, trabaho. Yung mga bata, eskwela. Gala. Tama? Barkada. Ayun. Nasaan yung Diyos? Wala sa usapan. Tapos sasabihin natin, nasunod natin yung unang utos. Yun yung problema eh. Nag-akala po tayo na nasusunod natin tong unang utos na wala tayong ibang Diyos sa buhay natin. Kaya nga nilagay ng Diyos yung unang utos na yan eh. Kasi yan ang unang paglabag po natin eh. Nababuhay po tayo na walang Diyos sa buhay natin. Yes, naniniwala tayo sa Diyos. Pero yung Diyos ay hindi pangunahin sa buhay natin. Nangingibabaw sa atin yung sarili natin, yung pamilya natin, yung pangarap natin, yung ideya natin. Kung makabayan ka, yung bansa natin. Yung Diyos, wala. Kung naroroon man, nasa bandang ibaba. So, nasunod o hindi? O, kanina may sumagot pang oo, ngayon wala na. Okay, bagsak po tayo pare-pareho dyan. Number 2, pakibasa. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. Ayan na yun. Ito na yung ribulto. Anong sabi ng Diyos dyan? Yung unang-unang lumalabag dito, yung pumuputol ng puno.
Pagkatapos inuukit yung kahoy, inaanyuan para magmukhang tao. Tapos kinukulayan, dinadamitan. Tapos sumunod na nagkakasala dito, yung nagbebenta. Tapos sumunod na nagkakasala dito, tayo na nagsipagbili. Tapos ilagay natin sa isang sulok ng bahay, pinupunasan, dinadasalan kapag meron tayong kailangan. Tama po? Nasunod nyo, hindi? Siguro yung iba dito nakasunod. Talagang from birth, wala talaga silang mga ribu-ribulto sa bahay nila. Okay, kung nasunod mo, edi sige. Number 3, pakibasa. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Tayo po, kapag nagugulat, nagagalit, nasusuklam, natatakot, at nandidiri, kaninong pangalan yung ginagamit natin? Yung sa Diyos. OMG, oh my God. Yung iba, Sus Mariosep. Matindi yun, dinamay mo yung buong pamilya, si Jesus, si Maria, at si Jose. Isipin ninyo, ibinigay ng Diyos sa atin lahat ng kailangan natin para mabuhay dito sa mundo. Pero kapag tayo nakakaramdam ng mga pangit na emosyon, pangalan ng Diyos yung kinakaladkad natin sa dumi. So palagay ninyo, matutuwa yung Diyos o hindi? Sino po dito yung hindi maramdamin? I-try natin, lapastanganin po natin yung pangalan mo ngayong gabi. Saglit lang naman, pero lalapastanganin po natin. Sino pong willing magpalapastangan ng pangalan niya ngayon? Anong pangalan mo? Ay, hindi. Bata ka pa masyado. Okay. Kunyari ikaw si Juan. Yeah, si Juan. Kunyari, di ba, ang pangalan mo Juan. Okay? Ibinigay mo lahat ng kailangan ng anak mo para mabuhay siya. Ibinigay mo lahat ng kailangan niya para makapag-aral. So, maayos yung kalagayan niya, okay? Ang kaso, habang naglalakad kayo, kunyari, kasama mo yung anak mo, ikaw si Juan, naglalakad kayo, tapos yung anak mo nakatapak ng tae ng aso. Di ba kung tayo, sasabihin natin, oh my God, Diyos ko naman. Di ba gumaganon tayo? Paano kung sa halip ng sabihin ay Diyos ko naman, ay sabihin ay, Juan ko naman? Di ba? Tuwing makakatapak siya ng tae, isisigaw niya yung pangalan mo, oh, Juan ko. Kung ikaw si Juan, matutuwa ka, magagalit. Ay, kung meron kang hawak na payong, baka nasapok mo. Tama po? Kasi pangalan mo yun eh. Yung tayo ay hindi tayo perpekto. Nagkakasala tayo. Di ba? Madumi puso natin. Yung Diyos, banal. Tapos gagamitin natin sa dumi yung pangalan niya. Tayo nga ng mga makasalanan, nasasaktan tayo pag ginamit sa hindi tama yung pangalan natin. Abay, lalo na yung Diyos. Hindi ba? Pero gaano na natin kadaming beses kinaladkad sa dumi yung pangalan ng Diyos? Dami na. Hindi na natin mabilang. Nasunod o hindi? Yung pangatlo? Hindi na naman. Number 4, pakibasa. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Sa lupain po ng Israel, ibinigay ng Diyos ng utos sa kanila ito na tuwing 6 p.m. ng Friday hanggang 6 p.m. ng Sabado, yun po yung araw ng Sabat. Naku, napakahigpit po. Ang daming bawal at meron lang mga inaalaw na gawin. Bawal dun magtanim, mag-ani, magluto. Kaya pagka araw ng Sabat, bago pumatak yung alas 6 ng gabi, kinakailangan nakaluto na lahat ng kakainin sa maghapon hanggang kinabukasan. Ang gagawin lang nila doon ay kakain, magpapahinga, mananalangin, mag-aaral ng Biblia, magpupuri sa Panginoon. Yun lang po yun. Bawal kang magbuhat ng mabigat, bawal kang gumawa ng mabibigat na gawain, bawal magsulat, bawal magbura, bawal magtayo, bawal gumiba, bawal magsindi ng apoy. Tapos pag nasunog yung bahay mo, araw ng Sabat, bawal magpatay ng apoy. Talagang mapanoorin mo na lang maaboy yung bahay mo pag araw ng Sabat. So ganun po doon, hindi ba? Pero tayo po, kumusta mga Pilipino, anong ginagawa po natin kapag ka-weekend? Ha? Kasalanan, di ba? Kasalanan? Lalo na yung mga nagtatrabaho tapos lingguhan ng sweldo. Kapag Biyernes alas 5, ang tawag nila, alak 5. So tayo hindi natin iningatang banal itong araw ng Sabat. Kasi hindi naman natin alam. Hindi ba? Hindi naman naituro po ito sa atin. So sa mga Pilipino, wala po nakasunod nito. Panglima, basahin natin ng sabay. Basahin ng mga nakasunod. 3, 2, 1. Aba, ang lakas ng loob ninyong sumagot. Nakasunod kayo dyan? Alam niyo po yung igalang, higit po yan, higit pa yan sa pagsunod. Yung paggalang ganito po yan. Kahit hindi ka nautusan, ginagawa mo yung makapagpapasaya sa magulang mo.
Kasi gusto mo silang parangalan. Hindi ba? Halimbawa, yung mga anak, kailangan pa ba kayong ulit-ulitin na pagsabihan na mag-aral mabuti? Hindi na. Pero bakit yung mga magulang kinakailangan pang pagsabihan para mag-aral ng mabuti yung mga anak? Kaya yung iba sumusunod. Pero kung ginagalang mo talaga yung magulang mo, hindi ka na kailangan pagsabihan, mag-aaral ka ng mabuti. Kasi yung karangalan mo ay karangalan ng magulang mo. Tama? So yung paggalang po'y higit sa pagsunod. Ano pong nangyayari ngayon sa atin? Yung pagsunod nga, sablay pa eh. Lalo na sa panahon ngayon, kapag sinabi ng magulang ni mama, "Nak, kuha mo akong hanger sa kwarto." Anong isasagot ng anak? Kung may hawak na cellphone, nakaganon. Lalo na pag yung cellphone gumanon. Ba't alam nyo? Alam ng mga nanay kasi nasagot na sila ng ganyan. Alam din ng mga kabataan kasi ganyan din yung sagot ninyo. Nasunod o hindi? Oh, tapos ba't nyo binasa kanina? Sabi naman, ang babasa lang yung nakasunod. So wala po nakasunod nito. Bakit? Suwail tayo sa mga magulang po natin. Kaya nga yung mga magulang dito nagtataka na rin eh. Ba't kaya titigas ng ulo ng mga anak ko? Kanino naman ito nagmana? Sagutin nyo nga po, kanino sila nagmana? Natural sa'yo. Kasi suwail ka din. Di ba? Ngayon, bakit ka suwail? Kasi suwail din yung magulang mo. Bakit sila suwail? Kasi suwail din yung magulang nila. Babalik tayo sa ninuno natin, kina Adan at Eva. Suwail sila sa Diyos. Tama po? Kung anong puno, siya ang? Tapos masunurin tayo sa magulang, ginagalang natin yung magulang. Minsan lang, pag may kailangan. Yun ang problema doon, pag may kailangan. Pero pag wala ng kailangan, mga sutil, suwail, at walang galang sa magulang. Tama po? O may tinamaan na? Pang-anim. Pakibasa nga. Sige po, total tayo lang naman yun nandito. Sino po sa inyo yung nakapatay na ng tao? Teka lang, may pulis ba dito? Wala naman. Okay, so safe tayo. Sino po sa inyo yung nakapatay na ng tao? Wala pa? Okay, so nasunod. Ano? Nasunod. Pang-anim, nasunod o hindi? Okay, merong example dyan sa may kanan. Ito magkaaway itong dalawa na ito. Siguro pareho yung meron silang paninda na magkapareho. Di ba ganun yun? Yung magkapitbahay, kahit magkaibigan pa yan, pag nagtinda pareho ng halo-halo yan, magsisiraan yan. Magiging magkagalit yan. Tama po? Kaya sila naging magkagalit, nag-aagawan ng customer yan. Sabi nung nasa kaliwa, galit siya. Pakibasa nyo nga po, with feelings. Hindi ganyan po yun. Paano magbasa yung galit? Okay, ganito na lang po. Internalize muna natin. Ano? Imaginein mo ngayon yung mukha nung kaaway mo. Okay? Lahat naman tayo may nakaaway na, di ba? Imaginein mo ngayon yung mukha. Okay, yan na. Kumukulo na yung dugo mo. Sige, basahin natin with feelings, with galit. Okay, 3, 2, 1. Sinulot mo. Yung nasa kanan, galit din yan. Siyempre. Hindi lang niya nilalabas. Pero talaga nagpupuyos yung kalooban niya. Okay, pakibasa yung nasa kanan. With feelings din. Galit. 3, 2, 1. Sila, nagpapatayan o hindi? Pag nakita sila ng pulis, pwede ba silang huliin at ikulong? Bakit hindi? Hindi alam ng pulis. Hindi, kung alam ng pulis na galit sila sa isa't isa, pwede na ba silang ikulong? Bakit hindi? Kasi sa batas ng Pilipinas, hindi bawal ang magalit. Okay po? Pero sa batas ng Diyos, ang magalit ay pumatay. Sabi po dito sa unang Juan 3:15, basahin natin, ang sinumang napopood sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Kung iniisip mo na nasunod mo ito, tapos kanina, inimagine mo yung mukha ng kaaway mo, ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. May kaaway ka, ibig sabihin, nagalit ka sa kanya. At kung nagalit ka sa kanya, ibig sabihin, nalabag mo ito. Sabi dito, ang napopoot sa kanyang kapatid ay isang hindi ho pikunin. Mamamatay tao ang tingin po ng Diyos dyan. Sa batas ng Diyos, nakapatay ka na. Kaya nung kanina, na-imagine mo yung mukha ng kaaway mo, pinatay mo na naman po siya.
sa harapan ng Diyos. Nakita ng Diyos yung galit mo at inirecord po yun bilang pagpatay. Alam niyo po, yung kaaway natin, bihira lang naman nating mapatay yan sa harapan ng Diyos. Sinong madalas nating mapatay sa harapan ng Diyos? Yung mga mahal po natin sa buhay. Yung pamilya mismo natin. Yung magulang, yung kapatid, yung anak. Hindi ba? Lalo ngayon, yung mga kabataan ngayon, na mga pang-umaga yung klase, tapos nagpuyat ka cellphone. Kaya pag dating ng kinaumagahan, nagpapatayan yung magnanay. Galit yung nanay, galit din yung anak. Hindi ba? Sa listahan po ng pagpatay, pinakamaraming beses po nating pinapatay yung mga mahal natin sa buhay. Sa alam nyo to sa hindi, sisingilin kayo ng Diyos dyan. Sa araw ng paghuhukom, magugulat na lang kayo sa listahan ng pagpatay, ang dami nyo palang napatay. Ang kaso hindi natin alam, kasi hindi naman po tayo nakapag-aral ng katotohanan. Ayun nga po yung ginagawa natin ngayong gabi. Lahat tayo marunong magalit. Ibig sabihin, lahat tayo mamamatay tao. May nakasunod dyan o wala? Wala. Pang-pito, pakibasa, huwag kang mangangalunya. Okay? Yung pangangalunya, ito po yung meron ka ng kaparehas sa buhay pagkatapos nakikipagrelasyon ka pa sa iba. Hindi ba? May namamagitan pa sa iyo at sa iba na sexual. Ayun. Yun po yung pangangalunya. Ito po, si lalaki, nangangalunya ba kay babae? Wah! Masama ba tumingin? Ano po, masama bang tumingin? Ba't po kayo tumawa? Kasi may pagnanasa na, hindi ba? Nagnanasa na siya doon sa babae. So, sa paningin po ng mga tao, nakatingin lang siya kay babae. Pero sa paningin ng Diyos, nakikita ng Diyos yung pagnanasa. Yung pagnanasa ay katumbas ng pangangalunya. Sabi sa Mateo 5:28, basahin natin, ngunit, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Sino po sa inyo dito ang hindi pa nagnasa sa iba? Walang sumagot. Ibig sabihin, lahat tayo guilty? Ibig sabihin, lahat tayo ay mangangalunya. Takuhan niyo po, ikaw ay mangangalunya. Kahit sabihin mo pang stick to one ka, mangangalunya ka pa rin. Bakit? Kasi may mata ka eh. Makakakita ka ng iba na magugustuhan mo, pero syempre pipigilan mo. Di ba? Dahil naturuan naman tayo magpigil. Hindi ba? Kaya pipigilan mo. Yung iba hindi nagpipigil, sisipol yan. Yung mga lalaki, yung mga babae naman, hinihimatay. Bakit? Sobrang tindi ng pagnanasa. Mas grabe po magnasa yung mga babae, kung tutuusin. May nakasunod o wala? Wala. Akala lang natin na sunod natin, yun pala ay hindi. Pang-8, pakibasa nga po. Huwag kang magnanakaw. Sino sa dalawa yung totoong magnanakaw? Kaliwa, kanan? Parehas. So nakukuha na ninyo ngayon? Bakit parehas? Yung kaliwa, magnanakaw siya o hindi? Paano naging magnanakaw yan? Yan, naiisip na niya, pinaplano na niya. Nakita ng Diyos o hindi? Nakikita ng Diyos yan. Eh yung kanan, magnanakaw siya o hindi? Di nyo ba naisip na sinusoli niya yan? Tingnan po ninyo yung drawing. Oo nga, no? Pero hindi po yung drawing po na pinapakita po yung pagkuha. Kinukuha po yan. Okay? So, magnanakaw o hindi? Yung nasa kanan. Paano nyo nakilalang magnanakaw yan? Kilala ng magnanakaw? Ituloy nyo po. Hindi nyo maituloy. Bakit po? Sa inyo tatama. Sa totoo lang, lahat po tayo magnanakaw. Kaya lang binago kasi natin yung word. Ginawa nating tunog langit, kupit. Di ba? Kahit pag nanakaw, tunog langit eh. Kupit. Parang ang cute. Di ba ganun tayo? Sino po sa inyo dito hindi pa nakapangupit sa magulang? Lahat tayo guilty dyan. Hindi pa? Mukhang hindi kupit ang ginawa nitong mga to. Nakakaw yata. Di ba nangunguha tayo ng mga gamit ng magulang natin? Hindi lang pera eh, pati ibang bagay. Pinapaalam ba natin palagi yung mga pinakikialaman natin? Hindi. Tapos sino sa inyo yung nakakita ng pera sa kalsada, dinampot? Ba't nyo dinampot? Kasi magnanakaw ka. Yun po yun. Yung pera na yun, sa'yo ba yun? O ba't mo dinampot? Kasi magnanakaw ka. Yun po yun. O baka naman may nagtataka na po dito, ha?
grabe naman itong church na ito. Nagpunta ako dito parang maligtas. Tapos ngayon sasabihin, magnanakaw ako. Ito po yung katotohanan kasi. Okay? Ito po yung katotohanan. Hindi po ganito yung nangyayari ngayon. Hindi po ganito yung preaching para kayo hamakin, para kayo laitin o maliitin. Hindi po, okay? Nandito ito para malaman mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kung nakapamulot ka na ng pera, o hindi lang pera, anumang bagay, pinulot mo, tinago mo, inuwi mo, magnanakaw ka. Kasi hindi yun sa'yo. Okay po? Abo sabi naman ng iba, sayang po pastor, 500 din kasi yun. Baka iba yung pumulot. O di hayaan mo silang magkasala, di sila yung magnanakaw. Kasi wala na, napulot mo na, nagastos mo pa. O anong tawag po sa iyo? Magnanakaw. Ang pagnanakaw po yung pangunguha ng mga bagay na hindi sa iyo. Yung mga bagay na pinulot natin, may nagmamay-ari nun, may nagpagod, may nagtrabaho, may nagdusa para makuha yung mga bagay na yun. Anong ginawa natin? Pinulot lang. Bakit? Magnanakaw. Okay? Yang dalawa na yan ay magnanakaw, tayong lahat ay magnanakaw. Kuha niyo po. Grabe ano? Hindi tayo nagmamalay, sa harapan pala ng Diyos, ano tayo? Lapastangan sa Diyos, lapastangan sa pangalan ng Diyos, ano pa? Mangangalunya, mamamatay tao, pagkatapos ito, magnanakaw pa. Ito po yung katotohanan. Pangsyam, basahin po natin ng sabay, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. So, yung pagsisinungaling. Sino po dito yung hindi pa nakapagsinungaling ni minsan sa tanang buhay niya? So, lahat po tayo nakapagsinungaling na. Minsan nagsisinungaling tayo laban sa kaaway. Pero minsan nagsisinungaling tayo para pagtakpan yung mga kasundo natin, hindi ba? Ang tawag natin doon, white lies, kinulayan pa. Pero yun din po ay pagiging sinungaling. Lahat tayo sinungaling. Bahagi po ng buhay natin yung pagsisinungaling. Bahagi ng pananalita po natin yung pagsisinungaling. Lahat po tayo dito ay nakapagsinungaling. May nakasunod o wala? Wala. Okay, nakakasyam na tayo. Ilan na po yung nasunod ninyo? Yung iba meron na, yung iba wala pa. Okay, ito pang 10, baka naman nasunod na. Basahin natin ng sabay, Exodus chapter 20, verse 17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. Ito po, hinati po ng Katoliko yan sa dalawa, pero isa lang naman ang tinutukoy niyan. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Hindi ba tayo nakaranas ng ganun? Hindi ba tayo nakaramdam ng ganun? Na meron tayong nakita na magandang bagay na meron sa ating kapwa. Nagkaroon siya ng magandang bagay na pinapangarap natin, tapos siya yung nakakuha. Hindi ba tayo nakaramdam ng inggit? Ng pag-iimbot? Hindi ba? Lahat tayo nakakaramdam niyan. Sa totoo lang, yung lipunan natin ay umuunlad dahil sa pagiging mainggitin po ng tao at mapag-imbot. Tingnan niyo po ito. Sabi ni Haring Solomon, Ecclesiastes 4 verse 4, babasahin ko, nang magkagayon ay nakita ko na lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmumula sa pagkainggit ng tao sa kanyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Yung mundo po natin ay umuusad dahil sa pagkainggit natin sa isa't isa. Pero yan po ay paglabag sa utos ng Diyos. Yung pang-10 utos, nasunod o hindi? Hindi nasunod yung pang-10 utos. Okay? Dito po, sabi dito sa unang Juan chapter 3 verse 4, basahin natin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So 10 utos yan. Kapag nilabag mo, yun yung kasalanan mo. Okay? So, kunyari, 10 utos yan. Nasunod mo ay 5. Ilan ang kasalanan mo? 5. Kung ang nasunod mo ay 9, ilan ang kasalanan mo? So, ganun tayo magbilang, di ba? 10 minus 9 equals 1. Pero pagdating sa 10 utos, sa kautusan, iba po yung paraan. Sabi dito sa Santiago, chapter 2, verse 10, basahin natin ng sabay, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit, lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin, kahit pala nasunod mo yung 9, isa lang yung nalabag mo, ilan yung kasalanan mo? Lahat. Kanino may mga nakasunod naman kahit papaano? May nasunod ba talaga kayo sa harapan ng Diyos? Ibig sabihin pala, wala. Ibig sabihin, yung kautusan sobrang higpit. Yung kautusan po, kung kaya mo tong sundin, masusunod mo lahat.
Kaya lang bilang mga makasalanan, hindi po natin kayang sundin yan. Ang makakasunod lang po dito ay ang Diyos. Kaya kung kaya mo itong sundin, Diyos ka na, huwag ka nang bumalik bukas. Pero hindi natin ito kayang sundin dahil mga makasalanan tayo. Kung ganun, bakit ibinigay ng Diyos sa atin? Hindi naman pala natin kayang sundin. Ito po yung layunin ng kautusan. Ito po'y parang salamin. Ano pong trabaho ng salamin? Bakit kailangan ng salamin sa bahay? Kasi yung salamin ang nagsasabi sa atin ng totoong itsura natin. Hindi nagsisinungaling yung salamin. Tama po? Yung kautusan ay gaya ng salamin. Ito yung nagsasabi sa atin ng totoong itsura natin sa harap ng Diyos. Kasi yung kautusan ay hindi magsisinungaling. Ano po tayo sa harapan ng Diyos? Hindi lang makasalanan. Wala tayong nasunod maski isa doon sa 10 utos. Bakit wala tayong nasunod maski isa? Kasi ikaw ay masamang tao. Kuhan niyo po. Kung ikaw ay mabuting tao, kung mabuting tao ka, masusunod mo yan lahat. Pero dahil masamang tao ka, wala kang masusunod maski isa. Yun po yung sinasabi ng kautusan. Ikaw ay masamang tao sa harap ng Diyos. Malinaw na po. Sabi dito, Roma 3:20. Basahin natin. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay marami tayong kasalanan na hindi natin nauunawaan. Kaya ibinigay ng Diyos yung 10 utos para sabihin sa atin kung ano yung mga kasalanan natin. At sabihin po sa atin na tayo ay masamang tao sa harapan ng Diyos. Yun lang po yung purpose ng kautusan. Para sabihin sa iyo na ikaw ay masamang tao. Ba't kailangan mong malaman na ikaw ay masamang tao? Para maging tapat ka, para magkaroon ka ng pusong tapat sa harap ng matuwid na Diyos. Okay po? So ano, mabuting tao, masamang tao? Sa 10 utos, may natupad o wala? Okay, next question. Titingnan natin yung lihim ng puso. Sa 10 utos, wala tayong natupad. Pero itong tanong, sa loob ba ng puso ninyo, wala bang nakatagong kabutihan dyan kahit konti? Meron o wala? Meron. Okay. Nakita nyo? Nakita nyo na? O bakit walang sagot? Ang lakas nung meron. Ba't nung tinanong kung nakita ay walang sagot? Kasi hindi naman natin nakita, di ba? Pero nag-aakala tayo na may nakatagong kabutihan sa puso natin. Kaya nga lihim yan. Yan po yung lihim ng puso. Hindi po natin alam kung ano yung nasa loob ng puso natin. Sabi po dito sa unang Samuel 16 verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Kaya tayo nadadaya. Kasi hanggang panlabas lang po yung nakikita natin. Pero yung Diyos hindi madadaya. Bakit? Ngunit, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tayo hindi natin kayang tingnan yung puso natin at yung puso ng iba. So hindi natin alam kung ano yung naririyan. Pero sinong nakakakita? Yung Panginoon. Ibig sabihin, yung Panginoon ang nasa lugar para magsabi kung anong meron sa puso natin. Wala tayo sa lugar para magsabing may kabutihan sa puso natin. Kasi hindi po natin alam. Ngayon, anong nakikita ng Diyos kapag natingin siya sa loob ng ating puso? Ito po, Jeremiah 17 verse 9, ito yung puso ng lahat ng tao sa harapan ng Diyos. Basahin natin, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Yung puso mandaraya, pinakaunang dinadaya ng puso natin ay tayo mismo. Hindi natin kilala yung puso natin, kaya nga tayo nadadaya. Kanina lang nadaya ka, akala mo may kabutihan eh. Di ba? Dinaya ka ng puso mo kanina nung sumagot kang meron eh. Nadaya ka. Pero yung Panginoon hindi siya madadaya. Isa pa, nakatangian ng puso natin, lubhang napakasama. Pwede namang nakalagay dyan, ang puso ay mandaraya at masama. Pero bakit nakalagay dyan, lubhang napakasama? Yan po'y dobling sukdulan. Hindi ba? Lubha na, napakasama pa. Ibig sabihin talagang walang natatagong kabutihan sa loob ng puso natin sa paningin po ng Diyos. Pero nag-akala tayong meron. Tawag dyan, maling akala. Nag-akala tayo, samantalang hindi naman natin alam kung ano talagang nasa loob ng puso po natin. Yung puso po natin ay lubhang napakasama sa paningin ng Panginoon. Walang kabutihan dyan sa harapan ng Diyos. Wala siyang nakikita. Gustuhin man ng Diyos na humanap, pero wala po siyang makikita na kabutihan dyan. Sa halip, yan po'y puno ng karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Sa Kawikaan 26 verse 25, ito yung puso mo. Ito yung puso ng masamang tao. Pwede ba na yung puso ng masamang tao ay may kabutihan? Wala. Nakalagay dito, kapag magiliw siyang magsalita. Sino po yung magiliw magsalita? Di ba ito yung mga mababait? Di ba? Yung mga maawain,
magigiliw sila magsalita. Pero sabi dito, huwag mo siyang paniwalaan. Bakit? Sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Hindi po yan 7 piraso. Ibig sabihin po ng 7, buo. Puno, 100% po yung karumal-dumal na nakikita ng Diyos sa loob ng puso ng masamang tao. Masamang tao tayo sa harapan ng Diyos. Yung masamang tao ay may masamang puso din sa harapan ng Diyos. Yung masamang tao ay walang nagagawang mabuti. Yung masamang puso ay wala ding natatagong kabutihan dyan, maski nakaunti. Pero nag-akala lang tayo na meron. Pero wala po. Ito po yung mga nakatagong karumal-dumal sa puso natin. Ilan po sa mga karumal-dumal na nakatago sa puso natin? Merong isang French artist na gumawa siya ng illustration ng mga karumal-dumal sa puso ng tao at ganitong klase po, naikumpara niya sa mga pag-uugali ng mga hayop. Okay? Ito po ay normal na ugali ng mga hayop, pero pag ito ay inuugali ng tao, nagpapakita po ito ng karumal-dumal sa loob ng puso ng tao. Ito po yan. Yung mga karumal-dumal na pag-uugali na yan, hindi na po yan kailangan ituro sa tao. Magmula pagkapanganak, eksperto na po tayo dyan. Marunong po tayo dyan. Gifted po tayo. Inborn po yan. Built-in po yan sa atin. Naka-default po yan sa puso ng makasalanan. Unahin na natin yung pabo. Tingnan niyo po yung pabo. Yan lang yung katawan niya, di ba? Kapraso lang, di ba? Yan lang. Pero kapag binubukan niyo yung kanyang buntot, nagmumukha siyang malaki. Ito po yung pagmamalaki. Kuhang-kuha po ng salitang Tagalog, yung pinaka-meaning nito, yung pride, pagmamalaki. Maliit ka lang talaga, pero pinagmumukha mo malaki yung sarili mo. Sa inyo po, nakapagmalaki na ba kayo? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo nakapagmalaki na. Etong tanong, sinong nagturo sa'yo? Sa palagay mo kaya, nung maliit ka pa, habang karga-karga ka ng nanay mo, sinabihan ka ba niya na, nak, mayabang yung mga tao, yabangan mo din sila. Meron bang magulang dito na nagtuturo ng kayabangan sa anak? Wala. Pero bakit nagiging mayabang yung tao? Kasi nga nasa puso. Sabi naman ng iba, mayabang nga ako. Hindi naman sagad. 1/4 lang. Kumbaga daw sa Bagyo, signal number 1 lang. Yung kapitbahay daw niya, ubod ng yabang. Signal number 4, mahangin. Kung tawagin. Pero sa harapan po ng Diyos, tinan nyo. Santiago 4:16, basahin natin. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya sobrang yabang, medyo mayabang, simpleng yabang. Di ba meron tayong ganon, yung simpleng yabang? Wala eh. Ito lang yung nakayanan eh. Di ba meron tayong mga ganyan? Yung simpleng yabang, yan ay kayabangan pa rin, pagmamalaki pa rin, yan ay masama. Kapag tayo nagmalaki, kapag tayo nagmayabang, sa social media, example, papalakpakan ka ng mga tao, di ba? Ilalike ka, pupusuan ka, di ba? Pero habang pinupuri tayo ng mga tao, habang tumataba yung puso natin, napopood po yung Diyos. Awit 5:5, basahin natin. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapopuotan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Akala kasi natin yung magyabang ay maliit na bagay lang. Hindi ho. Anong sabi dyan? Kapag nakapaghambog ka na, minsan lang sa buhay mo, bawal ka na sa langit. Yun po yun. Bawal ka na sa langit kung nakapaghambog ka ng minsan. Kung nakapagyabang ka na ng minsan, bawal ka na sa langit. Hindi ka makakatayo sa harapan ng Diyos. Sa impyerno ka lang po pwede. Yan. Ang problema nito, araw-araw po tayo nagyayabang. Hindi ba? Bakit? Kasi ayaw natin na natataasan tayo ng iba. Yung alam niyo yung talangka, yung utak talangka, nagmumula yan sa pagmamataas ng puso po natin, sa pagiging mapagmalaki po natin. Walang nagturo niyan sa atin. Nasa loob na ng puso natin yan, bago pa tayo ipinanganak dito sa mundo. Next, yung kambing. Ito naman po yung pagmamatigas. Anong edad po nagsisimula yung pagmamatigas? Mula pagkabata. Kayo mga maliliit na bata, pag binigyan mo ng pagkain, nilalaro. Bigyan mo ng laruan, kinakain. Tingnan niyo po dito. Jeremias 22:21. Basahin natin. Ako'y nagsalita sa iyong kasaganaan, ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. Kaya nga mga suwail tayo, di ba? Sa mga magulang natin, suwail na tayo, wala tayong galang sa magulang. Sino nagturo sa atin na suwayin yung mga magulang natin? Wala, di ba?
Pero lumaki tayong matitigas ang ulo, mga walang galang at suwail sa magulang. Bakit? Kasi suwail na tayo, mapagmatigas na po tayo, bago pa tayo pinanganak sa mundo. Sabi ng ibang mga magulang, ano kaya nangyari sa anak ko? Bait-bait naman ito. Siguro nababarkada to sa mga matitigas ang ulo. Alam niyo po, kahit ang mga kaibigan niyan ay puro mababait, magiging masuwayin pa din yan sa iyo. Bakit? Dahil siya ay may puso ng masamang tao. Meron niyang katigasan. Hindi ho ba? Ngayon, yung iba, mupunta, nakikinig ng Bible seminar, pero ayaw nilang paniwalaan. Kaya ano nangyayari? Hindi nila tinatapos. Sabi nila, hindi naman ganyan yung nakagis na namin, hindi naman ganyan yung pinaniniwalaan naming tradisyon. Hindi naman yan yung sabi ni Father, hindi naman yan yung sabi ni Pastor namin. Kaya hindi nila tinatapos yung Bible seminar, nagmamatigas sila sa harapan ng salita ng Diyos. Yung iba naman, tinatapos nila yung Bible seminar, pero hindi naman nila pinaniniwalaan. Kaya kahit na nakaupo sila, matigas yung puso nila, matigas yung isip nila. Ingat po kayo. Nag-iipon po kayo ng puot ng Diyos diyan sa ginagawa ninyo. Roma 2:5, babasahin ko, ngunit sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Nagtitipon, sabi diyan, dahil sa katigasan at pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka. Para kanino? Para sa sarili mo. Ng ano? Ng puot. At yung puot na yan ay babagsak sa iyo sa araw na hatulan ka ng Diyos. Kaya nga, kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, di magpakababa tayo, hindi ba? Kung ngayon man, actually, ito pong 4th session, mga personal po na mga bagay yung pinag-aaralan natin. Ngayong 4th session, makakarinig po kayo ng mga salita na talagang ma-offend po kayo. Huwag po kayong ma-offend, kasi ito po ay katotohanan. Nandito tayo para malaman kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Alisin natin yung pagkukunwari. Kung totoo, edi akuin na lang natin. Hindi ba? Total, ang goal natin ay maligtas, hindi magmataas. Ang goal natin ay maligtas. Para maligtas, kilala mo dapat yung sarili mo. At ito na yun. Ito tayo. Magmula pagkabata, magmula pagkapanganak po sa atin, tayo po yung mga matitigas ang ulo. Mapagmatigas po tayo sa magulang natin, sa mga guro natin, pati na sa Diyos. Kaya kailangan po na maihanda yung puso natin bago tayo makinig ng Ebanghelyo. Next, yung baboy. Ano naman ang ugali nitong baboy? Ito po yung pagiging sakim. Kailan, anong edad po nagsisimula yung kasakiman? Pagmula sa bata. Hindi ba? Kayo mga, kung meron kang anak na 3, kunyari 3, o kahit 2 nga lang yung anak mo pag binilahan mo yung isa, bilhan mo pareho. Bakit? Kasi hindi yan sila magbibigayan. Magswaswapangan yan. Mag-aagawan yan sila. Bakit? Kasi meron silang puso ng masamang tao. Sa puso ng masamang tao, meron pong nakatagong kasakiman. Lalabas po yan kapag tama yung pagkakataon. Sa 2 Pedro chapter 2 verse 14, basahin natin, may mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Ikaw ba? Wala ka bang kasakiman sa puso mo? Meron o wala? Meron. Hindi ba? Sino nagturo sa iyo maging sakim? So sino tong sila na ito? Ikaw. May puso ako na sanay sa kasakiman. Yun po yung verse na yan. May puso kang sanay sa kasakiman. Kaya magmula pagkabata, ganun po yan. Nag-aagawan, hindi ba? Nag-aagawan ng laruan, nag-aagawan ng pagkain. Tama po? Yung kapag tumanda-tanda na, nag-aagawan na ng mga nag-aagawan na ng honor sa school. Di ba? Minsan hindi naman yung mga estudyante yung nag-aagawan, mga nanay. Kaya sila yung magkakaaway Tapos pag tanda-tanda na, naging nanay na, nakaranas na ng mga hirap sa buhay, lalabas na yung pagiging sakim. Pag naimbitahan sa handaan, kayo po pag naimbitahan kayo sa handaan, anong dapat nyong gawin? Maghanda. Tama po? Maghandang kumain. Siyempre, nag-imbita, maghahanda siya ng pagkain. Pero tayong naimbitahan, maghahanda tayong kumain. Kumain, huwag mag-uwi. Doon tayo nadali. Kumain Nag-sharon pa. Alam niyo po, kapag inimbitahan tayo, pag sinabi na, tara, kain tayo, huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo pa na, hindi, busog ako. Kumain ka, pero huwag naman garapal. Magtira naman tayo doon sa ibang bisita. Huwag niyo pong gagayahin ito. Ito po isang parody. Sabi biro. Lahat daw ng biro may bahid ng katotohanan. Kain
tayo. May dala kang merienda. Uy! Saan galing? Birthday ng anak ni Maring Nenet. Nag-uwi ako. Huwag niyong gagawin yan. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Kung kapalit nito'y walang paglaho bang pagtingin. Hindi po ito sponsored ng RC. Ito po'y parody, di ba? Ito po'y ginawa nilang biro, yung commercial. Pero yun nga, may bahid po ng katotohanan. Tama po. Meron pong tinamaan. Meron. Nag-uwi ka na ng lechon? Pwede ka naman kumurot, pero wag mo naman iuwi ng buo. So magtira tayo dun sa bisita. Pero di ba, lalo na kapag nasa panahon po tayo ng kagipitan, tama po, tinutulak tayo ng puso natin na dumiskarte. Kaya may dala pang supot. Iba sako. Wag naman. Kayo po nakapag-uwi na ba kayo sa handaan nung hindi naman pinapauwi sa inyo? Ay, di ba may pagkain dito sa baba? Baka naman nababawasan na yung bilang ng mga kutsara dito, ha? Kumain lang. Huwag po ninyong iuwi yung mga utensils. Ano po? Pero nangyayari, totoo po yun, sa mga churches po ng Philippine Life Mission, palagi po kami bumibili ng bagong kutsara at tinidor. Alam niyo po kung bakit? Balutin mo ako. Dinamay, pati yung kutsara at tinidor. Huwag naman. Pero gano'n na po yung nangyayari. Meron tayong kasakiman. Alam niyo po, kapag nasa panahon tayo ng kagipitan, napakadali nating matukso na manlamang ng iba. Hindi ba? Kasi hindi mo naiisipin yung iba kasi ikaw nangangailangan ka eh. Hindi po ba? So sino nagturo sa atin maging sakim? Wala. Anong sabi diyan? Sanay na tayo. Ano ibig sabihin ng sanay? Hindi na tayo kailangan sanayin. By default, sanay tayo. Tama po? So kumusta po? Sabi dito sa 2 Pedro chapter 2 verse 3, basahin natin, at sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maaantala, at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Alam niyo po, binibilang po ng Diyos yung bawat sandali na pinapairal natin yung kasakiman natin. Anyway, kahit mapigilan mo yan, nakita pa rin ng Diyos yun. Binibilang pa rin ng Diyos yun. Sa puso natin, meron tayong likas na kasakiman. Next po yung leon at saka o kaya yung tigre. Ito po yung pagiging marahas. Hindi tayo tinuruan na maging marahas. Sa halip, tinuruan tayo na magparaya, magpasensya, tumahimik, hindi ba? Huwag pumatol. Pero ano po nangyari sa atin? Minsan nasasagad po yung pasensya natin. Natututo tayong lumaban. Hindi ho ba? Bakit? Sino nagturo sa atin na lumaban? Sino nagturo sa atin na pumatol at manakit? Wala. Wala po. Magmula pagkabata, sanay po tayong makipag-away. Sanay din po tayong manakit. Magagalitin po tayo magmula pagkabata. Tingnan niyo po dito, mga Awit chapter 7 verse 16. Basahin natin, bumabalik sa sarili niyang ulo ang gawa niyang masama at ang kanyang karahasan sa sarili niyang bunbunan ay bumababa. Tingnan niyo po itong bata. Tapang. Sa palagay niyo, yung magulang niya, tinuruan siya maging ganyan? Hindi. Saan niya natutunan yan? Yan po'y kusa. Kasi nasa puso na niya yan. Hindi lang siya ang ganyan. Kayo, di ba? Ganyan din. Kapag nagalit po kayo, di ba? Kung ano-ano na lang ang mahawakan, kung ano-ano na lang ang babasagin. Bakit? Mula pagkabata, meron po tayong ganyang klase ng marahas na puso. Kasi meron tayong puso ng masamang tao, kaya marahas po yung puso natin. Okay po? Ano sabi diyan? Yung karahasan mo ay sa sarili mong bunbunan, bumababa.
kapag nanakit tayo ng iba, okay, naging marahas tayo sa iba, sisingilin ng Diyos yan sa inyo. Okay po? Next, yung pagong. Ito po yung pagong. Yung pagong ay mabagal, pero hindi yan tamad. Pero pag yung tao nagbagal, ayun na yun. Yun na yung katamaran. Kaya nga yung Pilipino, meron tayong may bansag po sa atin. Juan de la Cruz. Hindi po Juan tamad yun, Juan de la Cruz. Masipag po si Juan de la Cruz. Yung Filipino time, nung una, hindi po yun yung kalahating oras late. Yung Filipino time po nung una, ito po yung maagang pagbangon. Bago pa pumutok yung sikat ng araw, yung mga Pilipino nung una, nandoon na sa bukid. Madilim pa. Bago tumilaok yung manok, nagkakape na yan. Di ba? Yung commercial kanina. Yung parang ganun. Nagkakape na yan. Bakit? Inaagapan yung trabaho. Pero anong nangyari po sa atin? Dahil nga meron tayong likas na katamaran sa puso po natin, nananaig pa rin yung katamaran. Hanggang sa, ayun na nga, si Pilipino, naging Juan, siya na ngayon yun. Gusto na natin ng madalian na. Okay? Ngayon, nandito po kayo ngayon. Kasi gusto na natin makapunta tayo sa langit. Di ba? Gusto ng Diyos makapunta kayo sa langit. Bumabalik kayo sa Bible seminar dahil gusto po ninyo makapunta sa langit. Yung mga hindi nag-attend ng Bible seminar, magmula nung unang araw, talagang hindi talaga sila umattend, kahit na pinakiusapan. Sa palagay ninyo, yung mga tao na yun, saan nila gustong mapunta? Langit, impyerno? Langit! Tanungin nyo sila mamaya pag uwi ninyo, kung may kilala kayo. Gusto nila sa langit. Ang problema, kinatamaran. Sabi dito sa Kawikaan 13:4, basahin natin, ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at walang nakukuha. Ngunit, ang kaluluwa ng masipag ay tutustusang sagana. Kaya sila gusto nilang mapunta sa langit. Anong problema? Yung tamad eh. Kaluluwa ng tamad ay kawawa. Kasi gusto mapunta sa langit, pero walang mapapala. Ngayon, sinipagan na po ninyo hanggang ngayon. Lubos-lubusin nyo na to hanggang bukas. Hindi ba? Sabi dito, tutustusang sagana. Yes, may pagkakataon po kayong maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ay kung hindi kayo magpapadaig kay Satan bukas, kung babalik po kayo dito bukas. Okay? Pero yung katamaran, sino pong nagturo sa atin maging tamad? Wala. Kaya nakakapagtaka, di ba yung mga magulang? Nag-iisip talaga yung mga magulang eh. Bakit ang tamad ng anak ko? Hindi ko naman tinuruan maging tamad to. Likas na po yun. Nasa puso po ng mga tao yun. Okay? Hindi na kailangan ituro yan. Dalubhasa na tayo dyan. Next, yung ahas. Tignan niyo po yung ahas. Ilan yung dila ng ahas? Isa lang. Yung isang dila, nagsasanga. Ibig sabihin, gamit yung isang bibig, gamit yung isang dila, kaya natin magsalita ng dalawang bersyon ng kwento, depende kung nasan yung pakinabang. Yung pagiging sinungaling. Yan po yun. Hindi tayo tinuruan na magsinungaling. Sa totoo lang, tinuruan tayong huwag magsinungaling, magmula pagkabata. Sa kagustuhan po ng lipunan natin, naturuan tayong huwag magsinungaling, ginawa pa nga ano yan eh, awit pambata, di ba? Nursery rhyme. Dalawang tenga, dalawang mata. Okay, tapos, malilinis na ngipin. Masarap kumain, di lang maliit, nagsasabing, ano ka ngayon? Sinungaling o hindi? Sinungaling ka. Bakit? Walang bisa, walang kapangyarihan yung pagtutuwid, yung pagkontrol sa atin ng lipunan. Bakit? Dahil sa loob natin, nag-uumapaw yung pagiging sinungaling. Kaya yung turo na huwag kang magsinungaling, alam niyo, sinusuka lang ng puso natin yun. Kasi sa loob ng puso natin, nag-uumapaw yung kasamaan. Nag-uumapaw po yung pagiging sinungaling. Magmula anong edad? Pagkabata. Awit 58 verse 3. Basahin natin. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Kaya magmula sa pagkapanganak. Yung mga bata na maliliit, bago pa magsalita, yung iba nagsisinungaling na. Kapag mayroong kalat, nagalit yung nanay, ayaw umamin. Sino nagkalat yun? Magtuturo pa ng iba. Sinungaling. Lahat po tayo ay naging sinungaling dahil meron tayong pusong karumal-dumal. Meron tayong masamang puso. Akala kasi natin yung pagsisinungaling harmless. Hindi po natin alam na yung pagsisinungaling ay napakabigat na kasalanan sa mata ng Diyos. Awit 5 verse 6, basahin ko, iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mamamatay tao at manlilinlang.
Mamamatay tao at manlilinlang. Magsing bigat po yan. Hindi ka nga pumatay, pero nagsinungaling ka, sa impyerno ka pupunta. Bawal ka po sa langit. Sabi diyan, lilipulin, walang makakatakas. Lahat ng nakapagsinungaling na ay hahatulan ng Diyos. Yun po yun. Next, yung palaka. Tingnan niyo po ito. Ano kayong pinag-uusapan ng dalawa? Sabi sa unang Timoteo 5 verse 13, basahin natin. Bukod dito, natututo silang maging mga tamad, nagpapalipat-lipat sa mga bahay-bahay, at hindi lamang mga tamad, kundi mga tsismosa at mga pakialamera na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Maingay po tayo. Maingay tayo dun sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Mga bagay na hindi nararapat. Kaya pansinin po ninyo, di ba? Pag birthday, yung video okay, hindi pwedeng mawala. Tama po? Kailangan may ingay. Pag bagong taon, kailangan maingay. Tuwing may selebrasyon, dapat may ingay. Yung selebrasyon na tahimik, ay hindi maganda yun sa paningin natin. Tama po? Masaya tayo sa maingay na hindi karapat-dapat. Tapos ayaw natin sa salita ng Diyos. Samantalang yun yung dapat. Paano po tayo nagkaganyan? Meron po tayong puso na sanay sa ingay. Kaya ayaw po natin sa tahimik, gusto po natin sa maingay. Tama po? Paano tayo maliligtas kung puro ingay yung laman ng puso natin? Kaya nga si Jesus, gusto niya tayong bigyan ng kapahingahan ng kaluluwa. Gusto niya tayong bigyan ng kapayapaan. Kaso ayaw ng mga tao, gusto nila maingay. Pati sa simbahan, gusto ng mga tao maingay. Sa simbahan dapat nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon hindi na, concert na. May rakrakan sa loob ng simbahan. At yun yung gustong-gusto ng mga kabataan ngayon. Bakit? Kasi hindi salita ng Diyos ang habol nila. Ingay. Mali, hindi ba? Mali. Hindi nararapat. Ang kailangan natin salita ng Diyos. Ang kaso, yun talaga sanay tayo sa ingay. Gusto natin maingay. Yung mga bagay na yan ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos. At yung mga karumal-dumal na pag-uugali na hindi na po kailangan ituro pa sa atin yan. Sanay na tayo dyan magmula sa pagkapanganak. Kaya akala lang natin, merong nakatagong kabutihan sa puso natin. Akala lang natin yon, pero wala. At hindi lang yung 7 na yan. Eto pa, Marcos chapter 7 verse 18 hanggang 23. Basahin natin. Ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao, sapagat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalo niya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Sa loob nagmumula, hindi po natin yan natututunan sa labas. Nasa loob na po natin yan pagkapanganak sa atin. Nilalabas na lang po natin yan kapag nasa tamang panahon na. Kaya yung mga karumal-dumal na pag-uugali na yan ay mula sa puso ng tao. Nasa puso mo yan. Madumi yung puso po natin. Parang ganito. Ito po yung puso natin. Imagine, kunyari ito po yung baso na yan. Madumi. Pag nilagyan ng tubig, iinuman po ninyo o hindi? Yun yun ng tubig. Soft drinks na lang. Ayaw nyo pa din? Soft drinks na? Ba't ayaw nyo? Alin, marumi yung soft drinks? Yung baso. So kapag madumi yung baso, may lalabas bang malinis? Wala. Kaya kung madumi yung puso mo, meron bang kabutihan na makikita yung Diyos sa loob niyan? Wala. Sabi dito sa Job chapter 14, verse 4, basahin natin. Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Meron wala? Wala, imposible. Tapos nag-akala tayo, kanina nung tinanong kayo, kumusta yung puso mo? May kabutihan ba dyan? Di ba lakas ng sagot po ninyo? Bakit? Hindi nyo kilala yung puso nyo. Pero sa puso natin, walang kabutihan dyan kahit nakatiting dahil yan ay puso ng masamang tao. So anong tao tayo? Mabuting tao, masamang tao? Napatunayan na yan. Wala tayong natupad sa 10 utos at wala rin kabutihan sa loob ng puso natin dahil masamang tao po tayo. Ito yung pangatlo, mabubuting gawa. Kapag tumingin yung Diyos sa 10 utos, masamang tao yung makikita niya, hindi ba? Sa pamamagitan ng 10 utos, masamang tao tayo. Kapag sinuri yung ating puso, masamang tao pa rin tayo. Paano yan kapag gumagawa na tayo ng mabuti? Masamang tao pa rin ba yung nakikita ng Diyos o mabuti na? Sa palagay po ninyo,
Kapag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, masamang tao pa rin yung nakikita ng Diyos o mabuti na? Mahina yung sagot, ibig sabihin nalilito pa yung iba. Sabi nung iba, ay dapat mabuti na. Mabuti na nga yung ginawa eh. Tapos masama pa rin? Yes, titingnan po natin ngayon yung mabuti o matutuwid na gawa ng tao. Ano yan sa harapan ng Diyos? Isaiah 64 verse 6, basahin natin. Kaming lahat ay gaya ng isang marumi at lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. Ano sabi dyan? Ang lahat ng ginawa ninyong mabuti at matuwid, magmula pagkabata, lahat daw ng iyon. Bilang masamang tao, ang tingin lang ng Diyos doon ay maruming kasuotan sa atin. Yung masamang tao, nagsuot ng maruming kasuotan. Tuwing gumagawa tayo ng mabuti at matuwid sa iba, maruming kasuotan. Ganito nga po kasi yun, meron tayong maduming puso. Para tayong yung batang paslit na naglaboy sa putikan. Pagkatapos nagsuot ng malinis na damit, ano mangyayari dun sa malinis na damit kung yung batay galing sa putikan? Magiging basahan. Tama po? Magiging maruming kasuotan. Kahit malinis yung damit, kapag sinuot ng batang madumi, magiging madumi. Ganun po yung puso natin. So tuwing gumagawa tayo ng mabuti sa iba, yung gawa mabuti po. Mabuti po yung gawa. Pero kapag ikaw na yung gumawa, nadudumihan na po yun. Kasi sa'yo nang galing. Nadudumihan na siya. So sa paningin ng Diyos ngayon, madumi na yun. Yun po'y parang maruming kasuotan, parang basahan. Kung pabaitan lang at padamihan ng nagawang matuwid at mabuti sa kapwa, palagay ko hindi po natin tatalunin si Mother Teresa. Si Mother Teresa po ay isa ng santo ng simbahang Katoliko ngayon. Napakarami niyang tinulungan sa Calcutta, sa India. Sa palagay niyo po, nasaan yung kaluluwa niya ngayong patay na siya? Nasa langit o nasa impyerno? Panoorin niyo po ito at kayo na yung sumagot. In other news, surprising revelations tonight about the late Mother Teresa, who always professed great faith. Now, like many people of faith, it turns out she too had her doubts. Mark Phillips has the story. In life, she was an icon for believers of God's work on earth. Her ministry to the poor of Calcutta, a world-renowned symbol of religious compassion. She was awarded the Nobel Peace Prize. She had a calling, she told CBS News in a rare interview, based on unquestioned faith. They are children of God, loved and created by the same loving heart of God. But now it emerges that Mother Teresa was so doubtful of her own faith, she feared she was being a hypocrite. In a new book which compiles letters she wrote to friends, superiors, and confessors, her doubts are obvious. Shortly after beginning work in Calcutta's slums, the spirit leaves her. Where is my faith, she writes. Even deep down, there is nothing but emptiness and darkness. If there be God, please forgive me. 8 years later, she's still looking for the belief she's lost. Such deep longing for God, she writes, repulsed, empty, no faith, no love, no zeal. And as her fame increased, her faith refused to return. Her smile, she says, is a mask. What do I labor for, she asks. If there be no God, there can be no soul. If there be no soul, then Jesus, you also are not true. These are letters that were kept in the Archbishop's house, the Archbishop of Calcutta's house. The letters were gathered by Father Brian Kolodejchuk, the priest who's making the case to the Vatican for Mother Teresa's proposed sainthood. He says her obvious spiritual torment actually helps her cause. And now we have this new understanding, a new window into her interior life, and for me, this seems to be the most heroic. According to her letters, Mother Teresa died with her doubts. She had even stopped praying, she once said. The Church decided to keep her letters, even though one of her dying wishes was that they be destroyed. Perhaps now we know why. Mark Phillips, CBS News, London. Namatay siya na wala ng pananampalataya sa Diyos. Hindi na siya naniniwala sa Diyos, hindi na siya naniniwala kay Jesus, hindi na siya naniniwala sa Espiritu. Paano nagkaganon? Sa dami ng ginawa niyang mabuti, paano nagkaganon? Alam niyo po, na-realize din niya yung pagiging makasalanan. Yung mga kasalanan niya, alam niya yun sa sarili niya. Yes, naitatago yung kasalanan. Siyempre, alam din niya, meron din siyang pagnanasa, nakakaramdam din siya ng galit, nakakaramdam din siya ng inggit. At hindi niya mahanap yung solusyon dun sa problema na yon.
Kaya ang tanong niya, what do I labor for? Para saan pala lahat ng ginawa kong kabutihan? Tapos yung kasalanan ko, walang solusyon. Yun po yung problema doon. Kahit gumawa tayo ng gumawa ng matuwid, yung kasalanan natin, hindi nasusolusyonan. Tingnan niyo po dito, Ecclesiastes 7 verse 20. Maaaring nababasa niya rin ito. Basahin natin ng sabay. Tunay na walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kahit anong tuwid ng isang tao, nagkakasala at nagkakasala pa rin tayo. Hindi ba? Yun yung problema. At kapag pinagsabay natin yung katwiran at yung kasalanan sa harapan ng Diyos, nabubura po yung katwiran. Nabubura yung matutuwid na gawa. Ang natitira na lang, ang naiiwan na lang sa paningin ng Diyos ay yung mga mantsa ng ating pagkakasala. Jeremias 2:22, sana po maging malinaw ito. Kasi tayong mga Pilipino, isa sa mga paniniwala natin ay ganito. Isang kasalanan, isang mabuting gawa. Hindi ba? Pag nagkamali ka ng isa, gumawa ka ng isang tama. Para quits na. Hindi po ganon sa Biblia. Sabi po dito, basahin natin ng sabay, kahit maligo ka ng lihiya at gumamit ng maraming sabon, ang mantsa ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin, sabi ng Panginoong Diyos. Yung lihiya, puting pulbos po yan, na kapag tinunaw sa tubig, parang pintura yan. Tapos, pwedeng ipahid sa katawan mo, magbumukha kang puti, matatakpan yung kulay ng balat mo. Pero pag nahaulanan ka, lalabas pa rin yung totoo mong kulay. Tapos yung maraming sabon, kapag naglalaba ka ng damit na may mantsa, habang makapal yung bula, feeling mo talaga malinis na. Pero kapag binanlawan mo, nandoon pa din yung mantsa. Hindi ho ba? Yung kasalanan natin ay nagmamantsa sa ating kaluluwa. At yun po'y nakikita ng Diyos. Kaya baliwala po yung lahat ng gawang mabuti po natin. Baliwala po yun. Sa araw ng kamatayan, mantsa ng kasalanan lang po natin yung makikita ng Diyos. Kaya sa harapan ng Diyos, wala po tayong nagawang mabuti. Nabubura po lahat ng yun. Kuha niyo po? Wala. Sabi po dito, Roma 3:11, basahin natin. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sino pong may sabi? Biblia pong may sabi, hindi po ako. Biblia ang nagsabi na tayong mga tao, bilang mga makasalanan, bilang masamang tao, wala po tayong nagagawang mabuti sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng kapwa, madami. Sa pamilya natin, gumagawa tayo ng mabuti, and tumatanaw naman sila ng utang na loob doon sa kabutihang ginawa natin sa kanila. Pero sa Diyos, wala. Hindi po tinatanggap ng Diyos yung anumang gawang mabuti ng isang masamang tao. Kasi nga masamang tao siya. Ang binibilang lang ng Diyos ay yung mantsa ng pagkakasala niya. At tayo po yun. Ikaw yun. Bilang masamang tao, wala tayong nagawang mabuti sa harapan ng Diyos. Kahit na isa. Bakit? Kasi tayo ay masamang tao. Yung masamang tao, walang magagawang mabuti kahit na isa sa harapan ng Diyos. Wala tayong record ng kahit na isang kabutihan. Yun po yung meaning ng makasalanan. Pag sinabing makasalanan, masamang puno. Walang record ng kahit na isang kabutihan. Tayo kasi, yung pagiging makasalanan, iba yung pagkaintindi natin. Aminin man natin sa hindi, ang alam natin ay makasalanan ako. Pero mabait. Ako ay mabait na makasalanan. Madasalin ng makasalanan, makadiyos ng makasalanan, relihiyosong makasalanan. Wala pong ganun eh. Isa lang po yung klase ng makasalanan, masamang tao. Yun lang po yung makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya kahit na mabuting anak ka, masamang tao ka. Mabuti kang kapatid, masamang tao ka pa rin sa harapan ng Diyos. Masamang tao ka, yun. Ngayon lang po sinabi sa inyo yung mga salita na ito dahil kung sa unang araw pa lang, sinabihan na kayong masamang tao kayo, malamang di na ho kayo bumalik ng pangalawa. Pero ngayon nag-aral tayo, hindi ba? Wala tayong nasunod sa 10 utos. Wala rin tayong kabutihan. Wala tayong kabutihang natatago sa puso natin. At kahit na isagawa natin yung kabutihan, hindi kinikilala ng Diyos yun. Yun tayo. Masamang tao sa harapan ng Diyos. Yun po yung meaning ng makasalanan. Sana malinaw po sa inyo yan. Ikaw ay masamang tao. Kaya niyo pong sabihin, ako ay masamang tao. Sige nga, 3, 2, 1. Ako ay masamang tao. Siyempre, tayo lang dito. Umuwi kayo sa lugar ninyo, doon sa barangay ninyo, ipagsigawan mo yan. Ako ay masamang tao. Kaya mo? Hindi, no? May pagmamataas pa, may pagkukunwari pa. Ikaw ay masamang tao. Alam man ng mga tao yan, alam man ng iba o hindi, ikaw ay masamang tao dahil alam po yan ng Diyos. Yung masamang tao ay miserableng makasalanan,
ipinanganak na makasalanan. Hindi po natin to ginusto. Okay? Kaya nga binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maligtas kasi hindi naman natin to ginusto. Pero kung mamamatay kang masamang tao, pagbabayaran mo yan. Kasi binigyan ka ng Diyos ng chance na maligtas. Sabi dito sa mga awit, 51 verse 17, basahin natin, narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Alam niyo po, ito po yung sinulat ni Haring David. Sino po sa inyo dito yung mas mabuting tao kaysa kay Haring David? Pero nung sabi ni Haring David, siya ipinanganak sa kasamaan, ipinaglihi sa kasalanan. Yung ipinanganak sa kasamaan, ipinaglihi sa kasalanan, mabuting tao? Anong klaseng tao? Natural masamang tao. Ito lang yung tanong. Ano po yung nauna? Yung paggawa ng kasalanan o yung pagiging makasalanan? Alin po ang nauna? Diyan po sa verse na yan, ano po yung nauna? Yung paggawa ng kasalanan o yung pagiging makasalanan? Hindi po yung paggawa ng kasalanan, kundi yung pagiging makasalanan. Kasi hindi pa pala tayo lumalabas sa tiyan ng nanay natin, masamang tao na tayo. Yun po yun. Hindi pa tayo lumalabas, wala pa tayo nagagawang kahit na ano, masamang tao na po tayo. Ang alam kasi natin, kapag nakagawa ng kasalanan, nagiging makasalanan. Yan yung kinagisnan po natin, tama po? Pero mali. Ang tama po ay, tayo'y makasalanan na. Kaya, bilang makasalanan, bilang masamang puno, nagbubunga tayo ng kasamaan, ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Makasalanan na po tayo bago pa tayo ipanganak. Kaya tayo nagkakasala dahil makasalanan na po tayo. Naunawaan nyo na po kung ano ibig sabihin ng makasalanan ngayon? Kaya na kailangan nating maligtas. Kasi talagang nanganganib po tayo. Akala natin may nagawa tayong kabutihan sa harapan ng Diyos. Wala po. Puro kasamaan. Kaya wala pong i-acknowledge yung Diyos sa atin. Sa halip, sisingilin ng Diyos lahat ng kasamaan po natin sa harapan niya. Pagbabayaran po natin yan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 12, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yan po ay si Adan. Sabi dito, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Ang kabayaran po ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat po tayo ay galing kay Adan, lahat po tayo ay nagkasala dahil lahat po tayo ay makasalanan at masamang tao. Si Adan, nagkasala. Yung lolo ng lolo ko ay makasalanan, kaya siya nagkakasala. Yung lolo ng lolo ko, makasalanan o hindi? Kaya nagkakasala. Nakuha nyo na po? Hindi yung nagkasala muna bago naging makasalanan, baliktad po eh. Eh si lolo, makasalanan o hindi? Kaya nagkakasala. Eh si tatay, makasalanan o hindi? Kaya, nagkakasala. Eh ako, ikaw, makasalanan, kaya nagkakasala. Kaya yung kasalanan po yung problema natin. Kasi yun lang talaga yung naging bunga natin buong buhay natin. Kung ilang taon ka na ngayon, yan din yung dami ng taon na naglabas ka ng kasalanan sa paningin po ng Diyos. Tapos iisipin natin, tatanggapin tayo ng Diyos, ganun-ganun lang. Anong sabi po dyan sa Roma 3:23? Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero di ba nag-iisip tayo, wala naman akong ginawang malaking kasalanan, wala akong pinatay, wala akong pinerwisyo. Kaya pag namatay ako, siguro tatanggapin ako ng Diyos. Anong tatanggapin? Eh may kasalanan ka. Hindi ka makakaabot sa Diyos. Hindi ka nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil masamang tao ka. Yung kasalanan mo ang naghihiwalay sa iyo mula sa Diyos. Dito sa lupa, hiwalay ka sa Diyos. I-expect mo sa kabilang buhay, makakapiling ka ng Diyos sa langit? Ba hindi. Hindi po ganun yun. Mali yung nakagisnan po natin. Gumising po tayo. Nasanay tayo at nagising tayo sa maling paniniwala. Delikado po yan. Baka naman dito may mga nagmamatuwid pa. Nagsasabi pa rin na walang kasalanan. Delikado ka dyan. Sabi sa Jeremias 2:35, babasahin ko, ay sinasabi mo, ako'y walang sala, tunay na ang kanyang galit sa akin ay lumayo na. Narito, sa kahatulan ay dadalhin kita, sapagat iyong sinabi, hindi ako nagkasala. Kaya kung hindi mo inaako yung kasalanan, yung pagiging makasalanan, yung pagiging masamang tao, ano sabi dyan? Lalo kang hahatulan ng Diyos at sisingilin ng Diyos sa iyo yung pagmamatigas mong yan. At sinasabi mo, wala kang kasalanan. Ito po tayo. Tayo ay masamang tao. Kaya bilang masamang tao, kaya nga kailangan tayong maligtas eh. Kasi kung hindi tayo maliligtas, hahatulan tayo ng Diyos. May kahatulan po na naghihintay.
Sa Bible seminar na ito, dapat po kayong maligtas. Kung hindi kayo maligtas, ito po yung paghuhukom ng Diyos ang naghihintay sa inyo. Sabi dito sa Hebreo chapter 9 verse 27, basahin natin, yamang itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Wala akong purgatorio. Kung hindi ka maliligtas mula sa mga kasalanan mo, didiretso ka sa paghuhukom ng Diyos, hahatulan ka niya at pagbabayarin ka niya sa lahat ng kasalanan mo bilang masamang tao. Okay, kung ligtas ka, nakalaya ka na, napalaya ka na ni Jesus sa lahat ng kasalanan mo. Kung gano'n, didiretso ka na sa langit. Pero kung hindi, hahatulan ka ng Diyos. Yung paghuhukom po na ito ay nakakatakot. Ito po yung pinaka-nakakatakot po na mangyayari po sa inyo. Pag nandito na kayo, wala nang ibang pupuntahan, kundi impyerno. Para magkaroon tayo ng idea, meron pong ginawang video para i-illustrate kung ano yung mangyayari sa paghuhukom. Ito po yung illustration. Pero yung aktual na paghuhukom, pag ikaw na yung nandun, ay mas nakakakilabot po. Panoorin natin. Sinasabi ng salita ng Diyos, at nakita ko ang isang malaking puting trono, at siya na nakaupo roon, na sa kanyang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang lugar para sa kanila. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na tumayo sa harap ng Diyos. At ang mga aklat ay binuksan, at isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan mula sa mga bagay na iyon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang bawat walang kabuluhang salita na sasabihin ng mga tao ay kanilang ipagbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Kapag ito ay natapos na, hihilingin ng Diyos sa isang anghel na buksan ang aklat ng buhay upang tingnan kung naroon ang iyong pangalan. Titingnan ng anghel at sasabihin, Wala po ang pangalang iyon, Panginoon. at sasabihin ng Diyos, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa walang hanggang apoy na inihanda para sa diablo at kanyang mga anghel. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matutuwid sa buhay na walang hanggan. At sino man ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay hinihagis sa lawa ng apoy. Sinasabi ng Biblia, at ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailan at kailanman, at sila'y walang kapahingahan sa araw ni sa gabi. Sabi diyan, lahat ng tao ay tinakda na mamatay. At dun sa araw na yun, kung hindi ka ligtas, ibig sabihin, binaliwala mo yung lahat ng pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos. Haharap ka sa paghuhukom para pagbayaran mo yung lahat ng mga kasalanan mo. Dito po, sa Job chapter 11, verse 11, pinapakita dito na pagbabayaran mo yung bawat kasalanan. Sabi dito, sapagkat nakikilala niya ang mga taong walang kabuluhan. Kapag nakakita siya ng kasamaan, hindi ba niya ito isa sa alang-alang? Ilang kasamaan po yung pinag-uusapan natin dito? Isa, marami o hindi mabilang? Nakakita siya ng mga kasamaan o ng kasamaan? Isa. Ibig sabihin, kung sa tanang buhay mo, isang kasalanan lang yung meron ka, pupunta ka sa impyerno. Hindi lang isa. Hindi mabilang yung kasalanan natin. Kaya natural, pagbabayaran niya tayo, sabi dito, kapag nakakita siya ng kasamaan, hindi ba niya ito isa sa alang-alang, tinitingnan ng Diyos yun. Sabi sa Bilang 32:23, tiyak, natutugisin kayo ng inyong kasalanan, hindi mga kasalanan. Bawat isang kasalanan po na ginawa natin, nakasunod po sa atin yan. Nakabuntot po sa atin yan. Tinutugis po tayo niyan. At aabutan po tayo niyan sa araw ng ating kamatayan. Hindi lang kamatayan kasi, meron pang ikalawang kamatayan. Sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Meron pong ikalawang kamatayan na naghihintay para sa mga hindi maliligtas. At doon po yun pagbabayaran yung lahat ng mga kasalanan. Yun yung impyerno. Yung ikalawang kamatayan, yung walang hanggang kamatayan sa lawa ng apoy. Ano ba ang impyerno? Yung impyerno po ay lawa ng apoy. Hindi lang ng apoy. Ito po ay lawa din ng asupre. Napakabaho po pala doon. So hindi lang may apoy doon. Napakabaho po doon. Nakaamoy na po ba kayo ng asupre? Sa Makiling po, meron dong mud spring. Napakabaho po, amoy bulok na hindi mawari. Ganun po yung amoy doon sa impyerno. Napakabaho at napakainit. Siyempre, lawa ng apoy. Ibig sabihin, nakalubog ka sa apoy. Alam niyo yung, pag nagpiprito, di ba yung isda? Pag nagprito tayo ng isda, alam niyo kung paano naluluto yung isda? Yung mantika, nanunuot yun doon sa kalamnan ng isda. Tapos, niluluto niya yung isda mula sa loob. Hindi mula sa labas, mula sa loob po yun. Anong nakalagay dyan? Lawa ng apoy. Nakalubog ka doon. Ibig sabihin yung apoy manunuot sa iyo. Manunuot sa iyo. Kaya mararamdaman mo yung apoy, hindi sa labas, kundi sa lahat ng bahagi ng katawan mo, mararamdaman mo yung apoy. Anong pakiramdam nun? Sino po sa inyo dito yung naka-experience na nung nagmamadali kayo dahil nakalimutan nyo may sinaing pala? Tapos nagmamadali ka ngayon na tingnan, baka mamaya sunog na. So kamamadali mo, dinampot mo ngayon yung takip ng kaldero. Hindi mo napansin, nakalimutan mo maglagay ng sapin kamamadali. Mainit. Di napasok ka, di ba? Sino po nakaranas na ng ganon? Anong ginawa po ninyo nung napasok? Po? Binitawan kayo naman. Tama. Paano kung nung binibitawan mo na'y dumikit? Kita nyo, may kinilabutan sa inyo. Di ba? Nung na-imagine ninyo na dumikit yung takip ng kaldero, napakainit nun. Samantalang dulo ng daliri pa lang yung pinag-uusapan natin. Dulo pa lang yan, ha? Kinikilabutan na tayo, ini-imagine pa lang natin. Paano dun sa impyerno, nakalubog ka dun, ikaw buo. Hindi lang sa labas, kundi pati sa loob mo, may apoy. Tapos yung apoy doon, hindi napapatay. Dito sa mundo, may nakakaranas po ng apoy na hindi napapatay. Yung sakit po ng apoy na ganon, ito po yung mga tao na nasunog, pero hindi naman sila natuluyan. Ay-rescue naman sila. Nung na-rescue sila, lapnos yung buong katawan nila. Pagkatapos, alam niyo po, dun sa ospital, ang isinisigaw nilang sakit, hindi po hapdi, init. Example po ito, tinan niyo po ito. Siya po nasunog din siya, pero na-rescue naman, lapnos nga lang yung buong katawan. Sabi niya, napakainit. Nasa air-conditioned na ospital po yan. Anong init yung nararamdaman niya? Nasa loob na po ng katawan niya. Wala na po sa labas yung apoy, pero may init sa loob ng katawan niya. At pakinggan po ninyo yung sigaw ng mainit nung merong apoy sa loob ng katawan. Alam niyo po, merong iba't ibang level yung sakit, di ba? Masakit po yung mahiwa. Ang sunod na mas masakit yung manganak. Alam po yan ng mga nanay. May mas masakit pa po doon yung masunog. Kapag nasunog ka, iba po yung sigaw. Iba po yung iyak ng nasunog. Panoorin niyo po ito. 진짜 죽겠어. 이거 못 참겠다. 다 했어. 조금만. 아니, 다 했어도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 소독 살살려. 와, 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 지금 너무 아파요. 지금 너무 못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. Yung mga tao po na nakaranas ng ganyan, ang kinamamatay po nila, hindi na yung sunog yung sakit na nararamdaman nila. Yun na yung kinamamatay po nila. So, sa impyerno po, merong ganitong klase ng apoy. Hindi po ninyo gugustuhin. Kaya nga impyerno po yun . Yung impyerno, ito po yung puot at galit ng Diyos na naipon ng mahabang panahon. Tapos sisingilin niya po yan sa lahat ng mga taong nandoon. Meron doong apoy na hindi napapatay. At sisigaw ka lang ng sisigaw doon. Hindi lang apoy, meron pa doong uod. Yung uod doon hindi napapatay. Nakita na po ba kayo ng yung hayop na inuud? Yung patay na hayop? Tapos inuud? Anong ginagawa po ng uod doon sa hayop? Kinukut-kut niya yung laman ng hayop. Uudin ka sa impyerno. Ibig sabihin, may uod doon na kinukut-kut ka, pero hindi ka nauubos. Mararamdaman mo yung sakit ng inuud, pero hindi ka nauubos. Nandoon ka lang. Ibig sabihin, sa buong katawan mo may uod. Kinakain ka, pero hindi ka nauubos.
Yun yung impyerno. Wala dong pahinga, araw man o gabi. Paano ka magpapahinga kung ganyan yung kalagayan mo? At merong alaala. Anong klaseng alaala? Wala pong magandang alaala doon. Masasamang alaala ang marami doon. Itong Bible seminar po na ito, kung hindi kayo maliligtas, tapos namatay po kayo, maalala nyo kami. Pero masamang alaala po yun, titiyakin ko sa'yo. Doon, panghihinayangan mo habang panahon, yung kahangalan mo, na hindi mo tinapos ng Bible seminar na ito, o kaya tinapos mo nga, hindi mo naman inunawa, panghihinayangan mo talaga yun habang panahon. Ito yung magpapapait ng karanasan mo sa impyerno. Imagine, nasusunog ka na, inuuod ka pa, pagkatapos naiisip mo, sana wala ako dito. Kung hindi lang ako naging hangal. Hindi ba? May pagkakataon kang maligtas eh. Ngayon, baliktarin natin. Kung maliligtas ka naman, ito namang Bible seminar na ito yung magiging pinakamaganda mong alaala. So, nasa iyo yan. Anong klaseng alaala yung bubuuhin mo ngayong week na ito? Sana yung maganda para magkita-kita po tayo sa langit. Tama po? Pero kung hindi, maaalala mo kami at panghihinayangan mo talaga yung kahangalan mo. Paghiwalay sa pamilya. Walang tutulong sa iyo doon. Yung nanay mo, hanggang dito ka lang sa lupa, kayang damayan ng nanay mo. Sa impyerno, hindi. Kung ligtas si nanay mo, sa langit siya. Sa impyerno, ikaw. Ngayon, kung pareho kayong hindi ligtas, pareho kayong magdudusa. Wala na kayong oras para alalahanin pa yung isa't isa. Kasi ikaw, magdudusa mag-isa, siya din magdudusa mag-isa. Wala pong magdadamayan doon. Kanya-kanyang pagdurusa doon. Marami kang naririnig na sigaw doon, pero wala kang kasama. Mag-isa ka. Di ba malungkot? Malungkot, mahirap, masakit. Talagang walang pag-asa. Ganun po yung impyerno. At meron doong kadiliman. Bakit madilim kung may apoy? Kaya madilim po doon kasi wala doon yung Diyos. Ang nandoon po yung galit ng Diyos. Yung puot ng Diyos ang naroroon. Yung langit kabaliktaran kasi naroroon po yung Diyos. Sa langit wala namang kadiliman. Walang anino po doon. Kasi naroroon po yung liwanag. Yung langit ay kaharian ng liwanag. Yung impyerno, nandiyan naman po yung tapunan ng mga dilim. Ng mga hindi maliligtas na makasalanan. At kapag napunta ka na dyan, sabi sa Mateo 5:26, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sinasabi po ito ng Panginoon sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Bawat isang kasalanan, ang kabayaran po ay habang panahon sa impyerno. Bawat isang kasalanan. Kaya kung meron kang kasalanan, na hindi lang isa, kundi marami, mas matinding pagdurusa yung mangyayari sa iyo doon sa impyerno. Yan po yung impyerno. Sabi nung iba, di impyerno kung impyerno, ay wag po. Sa Biblia, mas maraming beses binanggit ng Panginoon yung tungkol sa impyerno kasi totoo yung impyerno at ayaw niya na may mapupunta doon. Kaya wag po ninyong gustuhin sa impyerno, may langit, may kaligtasan. Gustuhin po ninyong maligtas, wag po ninyong hayaan na mapahamak po kayo. Nagtakda ang Diyos ng araw na hahatulan ka. Kasi ang Diyos, sabi dito sa Awit chapter 7 verse 11, basahin natin, ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Mula nang tayo'y pinanganak, nagkakasala na tayo. Pero hanggang ngayon, hindi pa tayo sinisingil ng Diyos. Pero wag tayong pakakampante, may araw din ng pagtutuos. Mamamatay at mamamatay tayo. Hindi ho ba? Sa araw na yung pagbabayaran po natin lahat ng galit na inipon ng Diyos sa atin. Ito po, ang Diyos ay hukom na matuwid. Yung galit ng Diyos, pinipigilan niya. Instead, pag-ibig niya yung ipinapakita niya ngayon sa inyo, pagtsatsaga. Kung gaya ni Adan at Eva, binaliwala yung pag-ibig ng Diyos, edi nahatulan sila. Yung mga tao nung time ni Noe, ilang dekada nagtsaga yung Diyos. Pero binaliwala ng mga tao yung pag-ibig ng Diyos, edi hinatulan sila. Yung mga Israelita, andoon na sa harapan nila si Jesus, pero binaliwala nila yung pag-ibig ng Diyos, edi hinatulan sila. Tapos ikaw, babaliwalain mo yung pag-ibig ng Diyos, tapos i-expect mo, hindi ka hahatulan? Hahatulan ka. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Huwag natin sayangin ito. Hindi ba? Tayo po yung masamang tao. Karapat-dapat lang tayong hatulan. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng tsansa na maligtas. Ngayon, paano tayo maliligtas? Ngayon, alam mo na kung sino ka sa harapan ng Diyos. Paano maliligtas yung kagaya natin na miserableng makasalanan? Sabi po sa Awit chapter 7, verse 12 hanggang 13, basahin po natin,
Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. Nakamamatay na mga sandata ang kanyang inihanda. Kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Nakaredy na po ito. Yan po yung impyerno. Yung nag-aapoy na galit ng Diyos. Yan ang babagsakan ng lahat ng tao kung hindi magsisi. Okay, linawin natin yung pagsisisi. Yung pagsisisi po, hindi po yan kaligtasan. Iba po kasi yung nakasanayan natin na meaning ng pagsisisi. Yung pagsisising alam natin, kumpisal, di ba? Lilinawin po natin yan ngayon. Kasi mahalaga po ito. Sabi dito, kung hindi magsisi. Kaya mahalaga po yung magsisi sa harapan ng Diyos ngayon. Ngayong alam mo na kung ano ka sa harapan ng Diyos, na ikaw ay masamang tao, na may masamang puso, na puro masasamang gawa lang ang nakita ng Diyos, at hahatulan ka ng Diyos doon sa impyerno. Ngayong alam mo na yan, mahalaga po itong magsisi. Kaya dapat linawin natin. Yung magsisi ay hindi po yan kaligtasan din. Nagsisi ka, ligtas ka na, hindi po. Hindi rin yan gawa. So ano po itong magsisi? Yung pagsisisi ay nangyayari sa puso ng tao. Kapag nalaman mo yung katotohanan, nakilala mo kung sino yung Diyos. At nakilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. At nalaman mo kung ano yung gagawin ng Diyos sa iyo. Ngayon, anong reaksyon mo? Ngayon, nalaman mo na kung anong gagawin ng Diyos sa iyo. Okay ka pa? Kampante ka pa? Tingnan nyo, di ba seryoso kayo ngayon? Nawala na yung patawa-tawa kanina, yung pangiti-ngiti. Kasi nakita natin, delikado pala tayo. Anong pakiramdam mo ngayon? Dapat ganito. Awit 51:17, babasahin ko, ang hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos ay hindi mo hahamakin. Kaya lahat ng masasakit na salitang narinig ninyo ngayon, hindi po yan para hamakin po kayo. Yan po'y para dalhin kayo sa pusong may pagsisisi. Para ihanda po yung puso ninyo. Anong pakiramdam po ninyo ngayon? Wala bang takot sa Diyos? Wala ba kayong takot na mamatay? Kung hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, delikado ka. Tandaan po ninyo ito. Iahatid kayo mamaya. Gaano ka kasiguradong makakauwi ka pa ng buhay sa inyo ngayon? Sakali mang makauwi ka pa, gaano ka kasiguradong buhay ka pa hanggang bukas ng gabi? Marami na po kaming experience na binawi ng Diyos yung buhay during Bible seminar mismo. Ano, exempted ka? Kung makita ng Diyos na meron kang nagsisising puso, kahit oras mo na ngayong gabi, pagbibigyan ka siguro ng Diyos, maaari, kung mananalangin ka. Pero kung oras mo na ngayong gabi, tapos hindi ka kakitaan ng Diyos ng pagsisisi sa puso mo, binabaliwala mo lang ito, kukunin ka ng Diyos sa takdang oras mo. Kumusta yung puso ninyo ngayon? Sabi dito, ang hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. Bagbag at nagsisising puso. Dapat may takot po tayo sa matuwid na Diyos. Kung kilala mo yung sarili mo. Hindi ba kunyari nagmumotor ka o kaya nagdadrive ka, tapos bigla mo naalala, wala ka palang lisensya. Tapos merong checkpoint sa harapan mo. Wala kang choice kundi magpatuloy kasi pag huminto ka, lalo kang paghihinalaan eh. E di tutuloy ka. Habang papalapit ka dun sa checkpoint, nakatingin ka dun sa pulis, walang takot? Bakit matatakot? O anong pwede mangyari pag walang lisensya? Mahuhuli, may impound yung sasakyan. Kita nyo, sasakyan lang yun. Huli pa lang ang pinag-uusapan natin, matatakot ka na. Pagkatapos, nalaman mong pupunta ka ng impyerno, wala kang takot? Kung walang takot, ibig sabihin, hindi mo naintindihan, hindi mo nakilala yung sarili mo ngayon. Or, hindi mo kilala yung Diyos, kaya wala kang takot sa Kanya. Kaya kahit na aminado kang makasalanan at masamang tao ka, wala ka naman takot sa Diyos kasi hindi mo siya kilala. Alam niyo po, kung wala kayong pusong nagsisisi, kahit bumalik pa kayo bukas, wala rin po eh. Wala rin. Magpapagod lang po kayo. I-occupy nyo lang yung pwesto ng upuan na yan. Kukonsumuhin po ninyo yung lamig ng aircon na dapat para na lang dun sa iba na gusto na lang maligtas. Kaya suriin po ninyo yung puso ninyo ngayon. Kung ngayon wala kayong pagsisisi, hindi na po kayo kailangan dito bukas. Huwag na. Pero kung nagkaroon kayo ng takot sa Diyos ngayon, pakiusap, bumalik kayo bukas para kayo ay maligtas. Kung walang pagsisisi, baliwala po. Tingnan niyo po ito. Itong tao na ito, lumapit sa Diyos. Gustong maligtas. Pero hindi naligtas yung tao na yan. Dahil wala siyang nagsisising puso.
Kapag wala tayong puso na nagsisisi, hindi mo ina-acknowledge na yung Diyos ay matuwid na hukom at ikaw naman ay masamang tao, pag hindi mo ina-acknowledge yun, tapos lalapit ka sa Diyos, mali yung lalabas sa bibig mo eh. Tingnan niyo itong tao na ito. Sabi dito sa Lucas, chapter 18, verse 11 hanggang 12, yung Pariseo, sa pamantayan ng tao, mabait po ito, mga relihiyoso, matutuwid. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Tanong, masamang tao siya o hindi? Masamang tao din siya. In-acknowledge niya ba? Hindi. Tapos may gana pa siyang lumapit sa Diyos. Walang takot. Ibig sabihin, hindi niya kilala yung sarili niya, hindi niya rin kilala yung Diyos. Maliligtas siya o hindi? Hindi. Okay, ito naman yung isa. May pusong nagsisisi. Alam niya kung sino siya at kilala niya kung sino yung Diyos. Kaya yung lumabas sa bibig niya ay tama. Sabi dito, basahin natin verse 13, sabay-sabay. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Meron siyang nagsisising puso. Kinumpisal niya ba yung mga kasalanan niya? Hindi. Paano niya ipinakita yung nagsisising puso? In-acknowledge niya yung pagiging makasalanan. At nakitaan siya ng takot sa Diyos. Kaya nga nakatayo siya sa malayo, hindi siya makalapit. Tapos hindi niya magawang tumingin sa langit sa sobrang hiyat takot. Hindi ba? Tapos nagmakaawa na lang siya sa Diyos. Itong tao na ito, may nagawang mabuti yan sa mga tao sa paligid niya. Pero ipinagmalaki pa ba niya? Hindi. Anong sabi niya? Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Tayo 2 oras tayo nag-aral para lang malaman natin kung anong ibig sabihin ng makasalanan. Siya alam na niya. Kaya nung lumapit siya sa Diyos, napakaganda ng puso niya sa paningin ng Panginoon. Kaya nga nung makita ito ng Panginoon, sabi sa Lucas 18 verse 14, basahin natin, sinasabi ko sa inyo, na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Sapagat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Nandito po tayo para maligtas, hindi para itaas yung sarili po natin. Hindi ba? Para maligtas, dapat tayo magpakababa. Aminin natin, akuin po natin kung sino tayo ayon po sa sinasabi ng Biblia. Ako ay masamang tao na may masamang puso at puro kasamaan lang ang nagawa sa harapan ng matuwid na Diyos. Kaya karapat dapat lang akong hatulan sa impyerno. Pero Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Dapat ganun po yung laman ng puso natin, hindi ba? Anong sabi dito? Nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip ng isa. Inaring ganap, from the root word, ganap. Pinatawad siya ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan niya. Nung nakita ng Panginoon, yung kababaan ng puso niya. Kaya kumusta po yung puso ninyo ngayon? Kampante pa ba? Payapa pa ba? Papunta ka ng impyerno? Dapat kagaya po ng maniningil ng buwis, sa awit 34 verse 18, basahin natin, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Kaya ganito po yung topic natin ngayon. Ganito yung pag-aaral natin ngayon. Bakit? Alam niyo po, magmula nung tayo pinanganak, pinakahihintay-hintay ng Panginoon sa isang tao na makilala niya yung sarili niya, kung sino siya sa harapan ng Diyos. Dahil pag nangyari yun, magkakaroon siya ng pusong wasak. Diyan po nanggagaling yung pagsisisi sa pusong wasak. Okay? Ngayon, kapag may pusong wasak, anong sabi diyan? Malapit yung Panginoon sa iyo. Gusto ng Panginoon na malapitan ka para mailigtas ka. Pero hanggat hindi mo kilala yung sarili mo, hindi ka maililigtas ng Panginoon. Pag hindi mo kilala sarili mo, bumalik ka bukas, makakabisado mo yung gospel. Kasi napakadali lang, napakasimple lang. Makakabisado mo yung gospel pero peking Kristiyano ka. Sa araw ng paghuhukom, nandoon ka. Dapat handa po yung puso mo. Sabi dito, inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Kaya ngayong gabi, sana naihanda po yung puso ninyo. Kumusta po? Tanong, makasalanan po ba kayo? Anong klaseng makasalanan? Mabait na makasalanan o masamang tao? Masamang tao sa harapan ng Diyos. Opo, mabait ka pa rin sa paningin ng pamilya mo ngayon.
pero sa paningin ng Diyos ay masamang tao ka. Dapat mong i-acknowledge siya. Mabuti o masamang tao? Sa harapan ng Diyos ay masamang tao. Ibig sabihin, kahit anong buti mo ay masamang tao ka sa harapan ng Diyos. Etong tanong, kung ngayon kayo mamatay, kung may mangyari sa sinasakyan ninyo mamaya pa uwi, at namatay po kayo, saan kayo pupunta? Sa langit o sa impyerno? Sa impyerno. Sabi nung iba sa langit. Paano kung habang nagkakasala ka, namatay ka, saan ka pupunta? Langit o impyerno? E paano kung habang gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, namatay ka, langit o impyerno? O bakit impyerno? Gumagawa ka na nga ng mabuti. Kasi may kasalanan pa rin. Yun, tama yun. Hindi nabubura ng kabutihan yung kasalanan. Ngayon, itong ginagawa natin, nag-aaral tayo ng Biblia. Itong gawain na ito, mabuting gawain o masamang gawain? Paano kung dito ka namatay, dito ka kinuha ng Diyos? Saan ka pupunta? Sa langit, sa impyerno? Impyerno pa rin. Nandito ka na nga, nasa simbahan ka na. Bakit sa impyerno? Kasi may kasalanan pa rin. Kasi masamang tao ka pa rin. Kuha niyo po, kaya nga kailangan kayong maipanganak na muli. Hindi ka po pwedeng humarap sa Diyos bilang masamang tao. Kailangan kang ma-born again. Sa pangalawang kapanganakan, ipapanganak po yung matuwid na tao sa harapan ng Diyos. Doon ka lang makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya nga maliban ng isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kapag hindi ka naipanganak na muli, kapag hindi ka naligtas, mananatili kang masamang tao sa impyerno pa rin. Ngayon, tanong, kaya nyo bang iligtas yung sarili nyo? Kung kaya mo, huwag ka nang bumalik bukas. Pero kung hindi, bumalik ka bukas. Naririyan ng Diyos. Handa kang iligtas. Importante lang, tama yung puso mo ngayong gabi. Okay po? Kailangan meron ka ng bagbag at nagsisising puso, meron kang pusong wasak. Alam mo na kung sino ka. Alam mo na kung saan ka papunta. Pagkatapos mamaya po, syempre ngayon po, patapos na po tayo. Pero pag uwi po ninyo sa kanya-kanyang tahanan, wala muna tayong wag muna kayong maglibang ng kung ano-ano. Magkakaalaman talaga to mamaya pag uwi eh. Ngayon mukha kayong seryoso. Pero mamaya po pag uwi ninyo sa bahay ninyo, magkakaalaman kung sino yung nagkameron ng tunay na pusong nagsisisi. Kasi kung nagkameron ka talaga, hindi ka mapapanatag mamayang gabi. Mag-aalala ka. Pero kung pag uwi mo, nag-YouTube ka pa, nag-Facebook ka pa, patawa-tawa ka pa sa comedy, paiyak-iyak ka pa sa drama, sabihin hindi mo alam. Nanganganib ka kung ganun. Mamaya ho pag-uwi ninyo, magbalik tanaw kayo sa naging buhay ninyo. At magbalik tanaw po kayo dun sa mga napag-aralan natin mula nung Lunes hanggang ngayon. Tapos alalahanin po ninyo yung mga kasalanan po ninyo. Hahatulan ka ng Diyos. Kung ganun ipanalangin mo yung sarili mo. Kagaya po ng maniningil lambuis. Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan, na isang masamang tao. Huwag na natin pagandahin. Maging honest na lang tayo. Hindi ba? Kapag tapat yung panalangin natin, dinidinig po ng Diyos yan. Pero bago yung panalangin, mauuna muna dapat yung bagbag at nagsisising puso. Okay po? Ngayon, sa ating panalangin, pakiusap, idugtong po natin itong panalangin na ito. Sabi dito sa awit 119 verse 170, huling verse natin, basahin natin ng sabay. Sa harapan mo ang aking panalangin ay dumating nawa, iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Sa pamamagitan ng Biblia, nakilala natin yung Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, nakilala po natin kung sino ba tayo sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan din po ng Biblia, malalaman natin paano makakapasok sa langit yung masamang taong kagaya po natin. Bukas po yun. Kaya yung pusong nagsisisi, pakiingatan nyo po. Si Satan nandiyan lang yan. Guguluhin niya po kayo, i-distract niya po kayo para yung pusong nagsisisi na yan ay mawala po sa inyo. Kaya ingatan po ninyo yung pusong nagsisisi, magmakaawa po tayo, magpakababa sa harapan ng Diyos at humingi po tayo ng kaligtasan. Kung babalik po kayo bukas, ipapahayag po sa inyo yung kaisa-isang paraan para maligtas. Bukas po ang gabi ng Ebanghelyo, kaya pakiusap, bumalik po kayo. Hihintayin po namin kayo. At yung Panginoon ay hihintayin din kayo upang kayo po ay iligtas. Ingat po sa pag-uwi, tayo pong lahat ay mukot manalangin. Diyos, Ama naming banal na nasa langit, salamat po sa gabi na ito. Sinamahan po ninyo kami at itinuro po ninyo sa amin ang iyong salita. Naunawaan po namin ngayon, dakilang Diyos, na bilang makasalanan ay pinanganak kami na masamang tao at sa buong buhay po namin namang Diyos ay puro kasamaan yung nakikita mo. Kaya taming dalangin namang Diyos na sa lahat ng mga naririto na wala pang katiyakan sa kanilang kaligtasan, ay ingatan mo po sila amang Diyos.
Kung sa panahon po na ito, Amang Diyos, ay may mga nakatakda mong kunin, aming pakiusap, Amang Diyos, pagkaloob nyo muna sa kanila yung buong pagkakataon na maligtas. Doon naman, Amang Diyos, sa mga hindi po nakakadalo hanggang sa gabi na ito, kaawaan mo pa rin sila. Nais mo na ang lahat ng tao ay maligtas, kaya't pakiusap, pagkalooban nyo pa sila ng higit na pagkakataon. Sa ngayon, Amang Diyos, maghihiwalay kami ng pansamantala. Sa ilalim po ng inyong makapangyarihang kamay, nawa makauwi ng safe lahat po ng mga attendees. At bukas po, Amang Diyos, dalhin po ninyo kaming muli lahat sa lugar po na ito upang amin naman pag-aaralan yung kaisa-isang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Sa inyo po kami nagtitiwala. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.